Ating saloobin, ipakita natin anong sagot sa problema natin. Ano sa palagay nyo? Ano sa palagay nyo? Ano sa palagay nyo? Magandang umaga, Pilipinas! Good morning, Ricky! Good morning! Good morning sa Ayan. lahat ng mga nakikinig at Magandang nanonood sa umaga po. atin. It's a Wasakan Wednesday. Ayon po yan sa 95.5 Eagle FM. Eagle FM. Kaya nga, tinatanong mo kanina, ba't ako nagluluksa? Dahil wasak na wasak ang Yeah. Wednesday natin dahil dalawang tulog pa bago po tayo makakakuha ng ating sweldo. At Petsa de Peligro Petsa na. de Peligro na talaga. Nako, Timbog, kamusta na? Kamusta na ang budget mo dyan? Ano nang kinakain mo ngayon? Oy! Hindi siya nakasama sa ating lechon manok eh. Oo nga, lechon Kaya manok. Oo, lungkot kaya ni Ryan malungkot eh. siya. Kasi talaga sinasadya namin po na kami kumakain ng masarap habang wala si Timbog. Kasi mas masarap ang samahan namin pag wala si Timbog. Or anyway, samahan niyo kami ni Ricky hanggang alas 10 po ng umaga sa mga nanonood po sa amin sa inyong mga television sets. Yan. Na sana po ay digital na, sana po de remote control. Hindi na talapihitan. Hindi na talapihitan. Mga nanonood po sa amin sa inyong mga cellphone, Yan. or sa mga iPad, or sa inyong mga laptop. Ayan, magandang umaga po sa inyo. Sana po nakapag-almusal na po kayo dahil napakasarap po ng panahon para kumain. Oo, Humigop ng mainit na kape. Masarap yan. Oo, oo. Nakakailang kape. Isa lang, sa isang araw lang kasi pag lumampas doon baka mahirapan na ako matulog eh, 'di ba? Kaya isang kape, tapos kanina ako may nagbigay sa akin ng Mary Grace na cheese. Ano yung cheese roll? Kaya Ang sarap naman. Oo, Ako 'di ba? dalawang kape. Isa pang dilat na mata, isa pang bangon mula sa kama. Kaya Yaya Samira, magandang umaga. Hindi ka ba nagtududug-dudug-dudug? Dalawang kape? Di ba? Sa Ganun ba umaga? yan? Wala. Di ba? Papalpitation Wala ka na sa epekto. sobrang caffeine? Kaya siguro 4 na oras ang lagi ang tulog ko. Oo, kasi ako pag napapansobra yung kape ko, parang the Oo. first time ako tumikim ng barakok na kape. Ay, Di ba? Ang tapang kakaiba yan. nun. Kakaiba naman yung Talagang barakok narinig ko talaga. talaga yung tudug Baka talaga. namang ibang tibok ng puso Ay, yung hindi. naramdaman. Tibo ng puso ng caffeine. Oh, anyway, kayo po, speaking of Barako Coffee, di ba yan yung sa Batangas? Pero sa Baguio, masarap rin yung kape nila. Yung Yung galing sa- Benguet Coffee. Benguet Coffee, Di ba? Pag oo. pupunta ka sa palengke Lakas doon, din. ang lakas din doon. Kasi talagang matapang siya, tsaka yung amoy niya, yung aroma, ang Oo. sarap-sarap talaga. Meron din sa Baguio, yung nauso lang dati sa Indonesia. Meron na rin sila yung galing sa monkey. Monkey? Galing sa... Monkey ba or yung sa pusa? Sa pusa pala. Pusa, Sa oo. pusa. Ano bang pangalan nun? Ha? Tinuwa. Oh, yun. Meron na rin doon. Google ko, a.k.a. Joy Me Mahina ngayon. Magkape ka nga muna para gumising-gising ka. Okay, kasi speaking of Benguet Coffee, naisip nyo na ba, pagpunta nyo ng Baguio, ngayon daw, may makikita ka ng mga cherry blossoms. Wow. Cherry blossoms Baguio Nagtanim version. sila ng cherry yes, blossoms? syempre dyan daw sa Baguio Country Club kasi dinonate daw yan ng Japan Embassy Wow. sa Baguio Country Club. Kasi nga yung klima ng Baguio, very similar sa klima ng Japan. So napakaganda niyan talaga kasi nga yung mga mahihilig na makita yung mga cherry blossoms, hindi nyo na kailangan pumunta sa Japan kasi nga 'di ba binalita natin last week ang haba ng pila para makakuha ng visa dahil maraming gustong makakita talaga ng sakura. Hindi na sila kailangan lumayo. Sakura. Do you remember that song in Hindi. grade school? Ay, tinuro grade yan school? sa amin. Wala pa ako nun. Wala ka pa nun? Hoy, kakantahin ko ha sa mga nakikinig. Sakura, sakura. Anyo, inyo. Kalimutan ko na. Teka lang. Nandito sa song. We have to memorize that song sa music class namin. Talaga? Oo. Baka hindi I think na that's a universal song. That's like Happy Sakura? Birthday. Yeah, you don't remember. Ngayon may alam tayo. Ay, parang nakikinig ako kanina kina Tony Pet at saka kay Love, ha? Oo. Meron silang mga tips to vocalize. Vocalize? Aba, Oo, bakit? to May karapatan ba talaga si Love magbigay ng tips mag-vocalize? Love! Peace! Hindi naman, alam mo naman
naman natin, hindi naman singer sila. Hindi, meron siyang guest kanina. Ang galing. So, tama yata. Galing sa diaphragm mo. Diaphragm. Oh, yun. Inhale. Ayan, Ako ganyan. naman sa music class, sihihiyo. Ayun, yung nagvo-vocalize. Tsaka sabi nila kasi pag kumakanta ka nga, dapat galing sa diaphragm, hindi dapat galing dito sa lalamunan. Kasi kung Ayun. hindi, mapapaos ka, masistrain. Oh, pero ang ganda ng boses mo, Patpi. Ay, nasa Glee Club yata ako. Ngayon pala, sabi ko na, kaya tanong mo malakas kung sa sino loob mga kumanta. Glee Club mates ko lang Sino naman. Glee Club Si mates Sharon mo? Cuneta lang Hindi naman. nga. Oh yes, in grade school, St. Paul Pasig. Si Cheryl Eigenman. Oh, di ba? Yan ang mga Glee Club mates. Si Virna Loberisa, Tingnan mo. yung mga sumulat ng ano yung sa Magkaisa. Ay, gusto ko yung kantang yun. Rika Kinikilabutan ako Arambulo, Green Hills Music Studio. Aba. Yun ang mga kaklasiko lang naman Hindi, sa Glee Club. Club mates Ka-Glee mo. Club mates ko Ibig talaga. sabihin, pasalamat po kayo, naging journalist si Patty. At hindi siya Hindi naging ko singer, kundi pinatuloy. mawawalan kayo ng Pag nakikita nga career. kami ni Sharon, uy, Glee Club mates, gaya. Pasalamat ka, hindi ko pinursige ang aking career. Baka hindi ka naging Oh, megastar. diba? Baka ikaw yung megastar ngayon. Buti na lang. Baka hindi ka Buti naging na lang. megastar. Totoo ba yun? Tinuro din sa amin sa music dati. Oo. Dapat daw, imagine mo na parang may itlog sa loob ng bibig. Para mas, yung pag-vocalize mo. Tapos alam mo, last na to, yung president ng Glee Club namin was Sherry Sherry Hill. Hill? Yes. Ang ganda-ganda ng boses ni Sherry Hill. Talaga? Oo, di ba? But she was better known as a Yung dramatic kontrabida. actress, di ba? Oo, ano Pero yun? pag kumanta siya, napakaganda. Nako, Ano kaya yung classic niya na You're nothing but a second rate, trying hard, copycat. Tapos sabi, Ni Sharon Cuneta. Ayun. Okay. Anyway, sabi nga namin, kung gusto niyo pumunta ng Baguio, ayan, dumaan po kayo sa Baguio Country Club para makita niyo po yung mga sakura. Oh, Ay, yan. Now, ngayon alam na natin kung bakit malakas ang loob ni Patping kumanta. And isisegue ko na rin dahil nga sa Baguio, because of that, I don't know, baka na-inspire si Mayor Magalong, nakita niya yung sakura. Sabi niya, i-revisit nga natin yung mga plano natin na magkaroon ng cable car. Uy, magandang idea idea yun, yun. ha, di ba? Kasi Oo. ang Baguio, syempre, we know that's a mountain Oo. province. So, Diba? syempre, kung may cable car ka dyan, na it will connect you from one mountain to another mountain through a cable car, why not? Diba? Maganda Diba? yun. Maganda Good idea no? yun. Ayan, Good idea. Para naman may iba tayong gawin sa Baguio. Bukod sa pagkain, pagtulog, papunta sa palengke, pag-golf. tumingin Oo. ng mga sakura. Oo, So yung cable car, maganda yan para at least Oo. matanaw mo yung kapaligiran mo. Kapaligiran. Kapaligiran. Wow. Oo, Diba? yan. Tsaka less traffic pa yata Less yan. traffic, yeah. Tsaka it will talaga invite more tourists. Yes, oo. Domestic and foreign tourists alike tignan- to visit Diba? Baguio City. Imagine nga Singapore, di ba? Wala naman sila masyadong view doon. Oo. Pero talagang cable car nila, talagang pinipilahan din. So, good idea yan. Good idea, Mayor Magalong. Kung akala nyo, hanggang Baguio Cherry Blossom vibes lang ang good news namin ngayon, ito pa, mas marami pang namumulaklak na kwentong kalikasan. Parang lang yung brooch mo. Yeah. Namumulaklak. You like my yung- flower, I like your Papi. flower. I like it. It's in full bloom. Ayan, parang hindi naman sabihin naka-all black ako, naglagay ako ng pop of red. Oo. Isang bihirang halamang namumulaklak naman sa Nueva Ecija ang opisyal na kinilala bilang bagong science species, ang Clerodendrum kelly, ang unang bagong Clerodendrum na naitala sa bansa mula pa noong taong 1930. Oh. Ito ay critically endangered o ibig po sabihin yan, lubhang nanganganib dahil sa kakaunti ang lugar na tinitirhan at patuloy na banta sa kanyang tirahan. And back-to-back ito sa Exacum loheri Naku. na after 130 years ay muling natagpuan at nasilayan sa natural habitat nito sa Masungi Georeserve sa May Rizal. So Ayan ano, siya. family of orchids ba Parang yan? ano, Parang oo. orchids, no? Oo, ang ganda naman. Oo. Ano Una sa po- color? Parang pale lavender. Oh, ang ganda. Tsaka with Oo. the yellow. Maganda With the pala yellow. combination. Yes, Bukas it's a ay ng nice color combo diba? natin, Yan ha? nga yung pinag-usapan natin na combo dati, ube and cheese. Oh, ube and cheese. Oo nga. Ang galing talaga ng nature, ano? Doon ka lang makakakuha talaga ng pinakamagagandang ideas. Ito, Yes. alam mo ba, Patpi, una itong natuklasan noong 1895, panahon pa ng revolusyon. Oh. Hindi tulad ng karaniwang mga halaman, ang Exacum loheri ay walang chlorophyll Ay, hindi na kailangan kailangan. upang makagawa ng pagkain. Ngunit, mayroon itong kakaibang adaptation na nagpapahintulot dito na umasa sa fungi para sa nutrisyon. Sa fungi. Okay. Ayon sa mga pag-aaral, ang halamang ay matatagpuan lamang sa Masungi,
Geo Reserve. Nako, that's why we have to really make sure na mas ma-preserve natin yung mazungi na yan dahil nga, imagine, ang dami mga species na namumulaklak dyan, di ba? Magandang you yan. been? Where, to Mazungi? Yes, I think I did. Yeah, I remember I did. Oo. So anyway, may exciting news naman ako para sa mga mahihilig manood ng mga pelikula. Ikaw yan. Yung mga movie aficionados katulad ko. Dahil po, buksan na po, magbubukas sa February 26 po ang bagong Cinematheque sa Philippine Heritage Building dyan po sa Intramuros. Ilang beses na natin nakausap si Direk Joey Reyes kasi ito talaga isa sa mga pet projects niya. Ito yung part ng launch po ng special screening ng June Lanas. Ito yung bago, Sisa. At sino ang nagsastar dito? Ang napakagaling, napakahusay na aktres na si Miss Hilda Coronel. O, di ba? Ang galing-galing. So these are old movies? No, this one is new. She came home, she lives in the States to do this movie. Wow. Ito, kay June Lana nga ito. So, ito, 2 Sisas. One is a modern Sisa and one is an old Sisa. So, may ano ito. Ito yung restored naman. I-restored. So, kasunod nito, ipapalabas rin po yung restored version ng Sisa na ginawa noong 1951 ni Gerardo Jerry De Leon na pinagbibidahan naman ni Anita Linda. Grabe. So Anita Linda nung 1951 tapos ditong 2026 yung kay Hilda Coronel. At higit pa riyan, nag-move na rin po ang Philippine Film Archives sa Heritage Building na pinumunuan ng kaibigan ko ni Leo Katigba. Congratulations, Leo. Siya po ang namumuno dyan sa Philippine Archives, dyan po sa Heritage Building. At dito rin po matatagpuan ang library ng Filipino scripts, digitized at hard copy. Finally naman. Diba? Maganda yan. Talaga at least meron ng tahanan ang ating mga pelikula. So talagang exciting po ang 2026 para sa mga mahihilig sa pelikula at abangan po ang bagong Cinematheque at ang mga special screenings ng ating mga klasikong obra. Yan, Diba? diba? Sa Intramuros yan, ano? Intramuros, di ba? We had Direct Joey Reyes kasi nga yan yung contractor diyan, mga Diskaya. Hindi nga. Yes, kaya namin inimbita siya. Tapos nung nag-inspect si First Lady, nagulat nga siya, bakit ganito? Kulang-kulang, parang, ay, nako. Ultimo yun? Ultimo ba naman yun? Correct. Sabi Aray ko, ko nako, po. ang lakas ng loob ng mga Diskaya. Alam nilang pet project yan ng First Lady. Grabe. So sana naayos na ng mabuti kasi nga, yun na nga, it's going to house it will be the archive of Filipino films, digitized and hard copies rin ng mga manuscripts, mga ganun. Basta anything related to the film industry. Finally naman, kasi alam ba, sabi ko nga nalulungkot ako. Halimbawa, may papanoorin ako nung sa cable dati. Oo. 1990s lang, pero pag tinignan mo yung pelikula, grayish napakaluma na, no? Yes, hindi na pre-preserve. Samantalang yung sa Hollywood, kahit na 1960s, crisp na crisp pa rin. Sana makuha correct. natin yung teknolohiya na yun. Kaya natin yan. Ang sagot parati dyan, pera. Ayan ang na. ginagawa nga ni Leo Katigbake. Pero mahal talaga mag-preserve. Nako. Kasi isa-isahin mo yan, di ba? Ang Oo. film, di ba Per film, ganyan ano? yan? Oo. Per frame. Nako, aayusin mo yan. kaya, Madugo. oo. Madugi Hauser yan. Madugi Hauser. Ang ating reference, baka hindi na alam ni Joyme yun. Si Dugi Hauser. Okay, Miss Vicky, ito na. ano ang ating weather update Yan, ngayong Wasakan Wednesday? Ilabas pa rin ang ating mga turtleneck at long sleeves at mga sweater dahil ito na po ang status ng panahon ngayon. Patuloy na makakaapekto ang amihan at shearline sa malaking bahagi ng bansa. Ayon sa pag-asa, makararanas ang Caraga at Southern Leyte na maulap na kalangitan na may pulupulong pagulan at panakanakang pagkulog pagkidlat, epekto pa rin ng shearline. Pinag-iingat naman ang publiko na posibleng flash floods o landslides ang ating maranasan. Magdadala naman ang amihan na maulap na kalangitan na may mahinang pag-ulan sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora at Quezon, gayon din sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon at Visayas. Makakaapekto naman ang localized thunderstorms sa iba pang bahagi ng Mindanao. Makararanas po tayo ngayon ng araw na ito pababa. Maximum temperature of only 27.8 degrees. Mamayang alas 2 ng hapon at lulubog ang araw mamayang 5:53 ng hapon. Uy, grabe 27. Diba? Ang lamig na nun Tsaka yan ang pinakamataas pa na temperatura. Diba? So, kung baga, mas bababa pa yan. Siguro lalo na pag madaling araw. Ang oo. lamig, Ang di ba? Ang O sarap gabi. matulog lalo. Ang sarap talaga Mabuti hindi ka matulog. nahihirapang bumangon ngayon, dahil ang sarap ng panahon. Wala. Talagang si alarm clock lang talagang gumigising sa akin. Di ba? Kring! Wake up! Wake up, little Susie! Wala lang choice. Ako parang kakaidlip, kakapuy
Kakadikit ko lang biglang. Kaya na yan. Kailangan tayong bumangon, di ba? Kasi nga, magsasweldo tayo sa Biyernes. Pakitang gilas tayo sa ating mga boss. Oo nga. Okay, ito po ang ating super panalo news. Ricky, ito gusto ko ikwento sa iyo. Ang inaasam-asam po ng lahat po ng mga Pilipino na mura na pero dekalidad na gamot, ayun na. Finally. Matagumpay na po tayo. Inilunsad na po kasi ng Philippine Pharma Procurement Incorporated o ang PPPI. Kasama po ang Social Security System o SSS. Ang hihiling nila, PPPI, SSSS. Ang pambansang botika at bakuna para sa mamamayan na layong maghatid po ng mas abot kaya at mas madaling access na gamot at bakuna po para sa mga Pilipino. Di ba kahapon we had Dr. Ish Pargas, yung no copay. Ngayon ito libreng naman botika at saka bakuna. Ayon po kay PPPI President at CEO Maria Blanca Kim Lokin, uy, si Lokin, kilala ko siya, dating ANC yan. Ito po yung na-level up na version ng dating botika ng bayan at katuparan po ng adhikain ni PBBM na masiguro na may access po ang lahat ng Pilipino sa quality and affordable medicines. Lalo na po syempre sa mga underserved at malalayong mga communities. Kasi di ba minsan ang hihirap ng mga botika, kaya minsan sa sari-sari store na lang kayo bumibili ng mga gamot na minsan peke. Oo, Naku, di ingat po ba? tayo dapat talaga sa mga accredited Accredited. Sa mga butika talaga lang tayo bumili. Okay. Magiging, parang topic natin yata yung Yes, mamaya, di ba? yes. Mayroon tayo mag-ingat po sa mga gamot. Mamaya, yung news natin yan, di ba? Oo, Yung yan. mga nagalit, si Senator Tulfo, Oo. dahil nga sa FDA, ang tagal-tagal nga daw nila mag-approve. Oo. Laging pinaprioritize daw yung mga malalaking mga pharmaceutical. Anyway, nangako po ang SSS naman na papalawakin pa nila at magpatatayo pa daw sila ng itong mga butika sa mga sangay po ng SSS sa buong bansa. So siguro kung may SSS satellite office dyan, katabi nun, may butika para doon nila kukunin yung kanilang mga gamot. Ang gandang Sumusuporta balita rin nila. po ang PhilHealth na mag-a-accredit po sa programa at iugnay ito sa YAKA program nga para sa libreng konsultasyon, lab tests at gamot. Makabibili po kayo ng gamot sa pambansang butika at bakuna sa SSS Diliman. Dito po, dito malapit lang sa East nadadaanan natin Avenue. to. Oo. Matutugunan nito ang kakulangan po ng essential medicines and vaccines na pangangailangan po ng mga Pilipino para sa kalusugan. So talagang talagang you can see at least now this administration is gearing towards talagang healthy what they call this, healthy citizens kasi nga mahirap talaga yung magkasakit. Mas malaking problema sa kanila yan kapag mas maraming Correct. mamamayan Oo, nagkasakit, cargo nila diba? yun, diba? Oo, O lagi kaya- nga natin sinasabi, di ba, an ounce of prevention Is better than a pound of cure. Ayan. Ito naman, akala papatalo ako, ha? Sige, okay. Ito, papunta tayo sa mga LGU dahil napaka-good news na ganito, Patpi. Nagbigay po ang Marikina LGU ng 100% tax relief para sa sari-sari stores at mga karinderya para sa taong 2026. Aba. Kabilang na ang exemption sa business taxes, permit fees at iba pang lokal na singil basta wala po kayong tinda na alak o sigarilyo. Yan. So, kasama rin sa mga hakbang ang 100% amnesty sa interes at surcharge para naman sa mga delinquent real property taxpayers hanggang July 2026. So, yung mga hindi po nakapagbayad, ayan, wala Ng po kayong amilyar. surcharge. Oo. Pwede niyo pong bayaran yan ng buo o kahit nahulugan. Pinalawig din ang business permit renewal deadline hanggang February 28, 2026 nang walang multa o penalty. Kasi sabi nga nila, last year daw, especially at the end of the year, ang hirap daw ng buhay talaga, yung ekonomiya Oo. talaga bumaba Yes, daw. yes, correct. Ayan, ayon kay Mayor Maan Teodoro, layon ng mga ordinansang ito na palakasin ang MSMEs, suportahan ang kabuhayan ng mga pamilya at panatiling business-friendly ang Marikina. Samantala, scholarship program naman ang alok dito sa itong mga QC. LGU. So, Inilunsad ng Quezon City Government ang Manuel L. Quezon Filipino Language and Literature Scholarship Program upang isulong ang edukasyon, kultura at wikang Filipino. Nag-aalok ang programa ng tertiary and postgraduate scholarships, pati creative writing and literary grants para sa mga nag-aaral ng Filipino language, panitikan,
literatura at iba pa. Maaaring makatanggap ng stipend ang mga kwalipikadong undergraduate students ng hanggang 160,000 pesos kada taon. Aba, napakalaki niya na. Sa private schools and 50,000 pesos naman sa public institutions. Habang ang mga postgraduate scholars naman ay maaaring tumanggap ng hanggang 105,000 pesos kada taon kapalit ng pananaliksik na nagtataguyod ng pambansang wika at panitikang Filipino. Ayun, that's a very good idea ha. Talagang yung mga LGUs natin na very forward thinking, very aggressive. Ayan, Marikina, Quezon City, Pasig, 'di ba dito sa Metro Manila. So dapat gayahin talaga yung mga best practices talaga para at least guminhawa yung buhay ng mga kanilang mga constituents. Tama, at hindi lang puro basketball court. Oo. Okay, tatanggap po tayo ng isang special report kasi may isang mall po dyan sa Fairview, Quezon City. Nasunog na daw, nasusunog at nasa 5th alarm at nananatiling nakataas nga po sa 5th alarm. May live report po si Erlo Bringas. Erlo! Magandang umaga, Patty and Ricky, nananatili sa 5th alarm. Ito nga nasusunog na supermarket na nakikita niyo sa akin likuran dito sa bahagi ng Belfast Avenue dito sa bahagi ng Barangay Pasong Putik sa Quezon City. Alas 4:30 pa lang kaninang umaga, Patty and Ricky, nang magsimula yung sunog dito. Pero ngayon ay mag-alas 8:30 na ng umaga. Wala pang deklarasyon mula sa Bureau of Fire Protection kung anong oras yung magiging fire out itong sunog. Pero base doon sa nakikita natin from dito mismo sa ating natatayo, medyo makapal-kapal pa yung usok patungo doon sa loob nitong gusali. At doon sa impormasyon mula sa BFP, ito ay isang mercantile at occupancy or mismong building at structural building na nag-start kaninang bandang alas 4:30 ng umaga at inakit agad sa 5th alarm bandang alas 5:16 ng umaga. Nagantay ng update mula sa mga taga-Bureau of Fire Protection pero ay nananatiling sarado din itong bahagi ng Belfast Avenue dito mismo sa bahagi ng Fairview, Quezon City. Kahit sa mga motorista nating lalakbay o babagtas dito sa parte na ito, maghanap po muna kayo ng mga alternatibong ruta dahil may ilang kalsada po na nananatiling sarado dahil dito sa nagaganap na sunog. Tuloy-tuloy naman yung pag-aapula ng sunog ng mga taga-BFP para nang sa ganun ay ma-fire out na at magbalik sa normal na sitwasyon yung trapiko dito mismo sa bahagi ng Belfast Avenue. Yan muna ang update mula rito sa bahagi ng Fairview sa Quezon City. Balik sa inyo. Okay, ingat pa rin dyan, Sunshine Erlo. At sana walang namang napinsala no, dyan, sa sunog na yan. Okay, keep us posted. Maraming salamat, Erlo. Okay, at punta na po natin. Ayan na po ang ating palitan ng piso kontra dolyar. Ang nakakalungkot po, humina po ang piso na naman. Nagsara po ang ating piso kontra dolyar sa lagang 59 pesos and 5 centavos. Kahapon, binalita natin, lumakas di ba? Kasi tumawid na ulit sa 58. Ngayon, balik na naman sa 59. Humina nga po ng 8 sentimo po, 8 centavos po ang ating piso kontra dolyar kumpara po sa naging palitan nung Lunes sa lagang 58 pesos and 97 centavos. Narito naman po ang palitan ng piso kumpara po sa mga ibang currency. Sa Japan yen, 38 centavos. Sa euro, 70 pesos and 8 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos 56 centavos. At sa Saudi Riyal, 15 pesos and 72 centavos. Ayon po ito sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ricky, tatlong issue pa rin ang ating tatalakayin ngayong Wasakan Wednesday. What's our first? Siyempre, wasak na wasak ang ating maritime travel. correct. Dahil nga Yes. po, kung napansin nyo, sa nakalipas na mga araw, sunod-sunod ang aksidente na naitala sa dagat. Una na, yung paglubog ng isang pampasaherong barko sa Basilan na ikinasawi po na marami. Correct. Pangalawa, ang paglubog ng isang cargo vessel sa West Philippine Sea na kinasangkutan ng mga Pilipinang tripulante. Pangatlo, yung pagtaob po ng isang bangkang pangisdaan sa Sulu Sea na nailigtas naman po ang mga sakay. Dagdag pa ang isang motorboat na lumubog sa Davao noong January 19
kung saan 16 na katao ang sakay pero hindi nakalista ang isa sa manifesto. Meron no? pa ha, kahapon rin lang ha, meron na naman rin na lumubog, 'di ba? Buti na lang 15 po ay na-rescue. Ito naman po ay itong barko galing ng papuntang Isabela, galing Zamboanga City naman. Papunta ng Isabela, layo Oo, ah. Galing Isabela papunta wow. papuntang Isabela galing Zamboanga City. Oo. So ayun, so sunod-sunod kahapon lang ito. Ayan, pag-usapan po natin itong sunod-sunod na aksidente sa karagatan. Anong sanhi at sino ba yung responsable? Makakasama po natin mamaya si Director Luisito de los Santos, ang spokesperson ng Maritime Industry Authority o Marina. Ayan, tatanungin natin, bakit? Ano nangyari? Di ba sunod-sunod? Di balik kung isa, dalawa, pero parang 8, 9 na sunod-sunod. January pa lang yan, Oo, ha? big boat, small boat. At hindi pa tapos ang Enero. Oo, kaya nga, no? Okay, issue number 2 naman po natin. Pinagtitibay po ng Bureau of Immigration o BI ang kanilang mga patakaran sa detention kasunod po ng mga aligasyon ng umano'y pagmamaltrato sa isang dayuhang dineport. Ito yung Russian vlogger. Ayon po sa BI, isinasailalim na po sa masusing review ang mga reklamo upang matiyak po ang transparency, due process at pagrerespeto sa karapatang pantao ng mga dayuhang nasa kustodiya. Kasabay po nito, nagsagawa na po ang BI ng malawakang crackdown sa mga holding facility sa Taguig at Muntinlupa upang tugunan ang mga paglabag at tiyaking maayos ang kondisyon po ng mga detainees. Nilinaw rin po ng ahensya ang mga isyong kumakalat sa social media, kabilang pang umano'y rage bait post ng ito nga, yung Si Russian Vitaly. national. Oo. At kinumpirmang negatibo ito sa HIV base daw sa opisyal na health test. Iba pa naman to. Sinasabi Iba pa to, niya. ito yung bata. Oo. Oo. So kakumusta natin po ang detalye nito mula sa tagapagsalita po ng Bureau of Immigration na si Miss Dana Sandoval. Kasi itong ang pangalan niya si Si Vitaly. Vitaly, Oo. nakabalik na syempre Sa sa Russia, Russia, di ba? oo. Hindi nga siya tinanggap ng Estados Amerika. Unidos. Pero naglalabas siya ngayon na kesa may mga daga daw siyang kasama daw dun sa kulungan. Ano yung expect niya? Oh, kaya 5-star. tapos meron daw siyang linagyan daw na BI officer para Oo. magamit daw niya yung cellphone. Pero in fairness, meron talaga siyang mga clips eh. Oo, may mga clips kaya nga, Oo. di ba? Kaya may mga nasibak na sa BI. Oo. So, mamaya kakausapin po natin si Miss Dana Sandoval tungkol nga dito sa may crackdown dyan daw sa BI. May balita nga, naglabas daw ang DILG na ipababalik daw tong ipapa-extradite daw. Naku, asa pa. Hindi nga Asa pa. hindi pa nga natin makita-kita ilang personalidad ng Pilipino. Hindi nga natin matuntun kung nasaan. Correct, oo. Ito pa kaya. Ito naman, issue number 3. Ngayon po ay Goiter Awareness Week o Linggo ng Kamalayan hinggil sa goiter. Isa po itong kampanya sa kalusugan na naglalayong turuan ng mga tao ukol sa goiter, isang pamamaga ng thyroid glands. Paano ba makakaiwas sa goiter at paano natin aalagaan ang ating thyroid glands? Kasama natin mamaya si Franco Louis Paco Abes, isang otorhinolaryngologist. Ayan, babalik si Dr. Paco. hindi ko ma-pronounce yung kanyang specialty, kaya doc na lang. ENT na lang. Okay, bago tayo pa ay magka-commercial break, ito po yung ating question of the day. Kasi nga bumabalik na naman po ang tensyon po sa West Philippine Sea habang muling namataan po ang monster ship ng China. Nagkakaroon po ng pagkakahati-hati po sa Senado at Kongreso na gustong protektahan ang soberanya habang may mga opisyal naman daw na inuuna ang pagpapatibay ng economic relations. So divided daw. Some are pro-China, some are anti-China. Pero narito po ang ating question of the day. Sa banta po ng China sa West Philippine Sea, alin po ang mas dapat unahin? Kapayapaan at seguridad o malalaking investment dito sa Pilipinas, di ba? Kasi number 1 trading partner yata natin talaga ang China. So mag-comment lamang po sa aming Facebook account, hanapin lang po ang Net25 News and Information at makibahagi po sa aming talakayan online. At magbabalik pa po ang ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Muli,
8:37 na po ng umaga. Silipin na natin ang mga maiinit at nagbabagang balita para sa araw ng Wasakan Wednesday, January 28, 2026. ASPN pa rin tayo, ating sinundan ng pangunahing news. Ang una nating headline, 15 senador, 10 kongresista, kinundena ang mga agresibong pahayag ng Chinese Embassy laban sa ilang mambabatas at opisyal ng Pilipinas. Bong Revilla inilipat na sa regular na detention cell. DOJ naglabas sa salpina para naman kay Revilla, Estrada at Bunuan. At mensahe po ni Secretary John Vic Remulla kay Zaldico, magsauli ka ng $1 billion bago tayo mag-usap. FDA binetiko sa Senado dahil sa bentahan ng unregulated pharmaceutical products sa mga online platforms. At para sa ating world news, Pilipino na paulat daw na namatay habang nakikipaglaban sa Ukraine para sa Russia. Nawawalang babaeng pulis natagpo ang patay sa Bulacan. 8-year-old na anak nito nawawala pa rin. At para sa ating showbiz pasilip, tuloy-tuloy pa rin ang Claudine serye. Claudine, may anorexia nervosa at kahit nagte-therapy, balik trabaho. Ayan. At ang oras, alas 8:38 na po ng umaga. Ito na po ang mga istorya sa likod ng mga headlines. Nagkaisa po ang 15 senador at 10 kongresista mula sa magkakaibang partido para kondenahin ang tinawag nilang agresibo at walang diplomasyang pahayag sa publiko ng Embahada ng China dito sa Pilipinas. Sa pamamagitan po ng Senate Resolution number 256, binatikos po ng mga senador ang lengguwaheng gamit ng Embahada laban sa ilang mambabatas at mga opisyal ng Pilipinas. Nanawagan din sila sa Department of Foreign Affairs na gawin ang nararapat na hakbang para matiyak na ang relasyon ng Pilipinas sa ibang mga bansa ay tumatakbo alinsunod sa international law at mga tamang prinsipyo. Lumagda sa resolusyon sina Senate President Tito Soto, Senator Francis Pangilinan, Panfilo Lacson, Juan Miguel Zubiri, Erwin Tulfo, Risa Ontiveros, Rafi Tulfo, Sherwin Gatchalian, Lauren Legarda, JV Hercito, Bam Aquino, Camille Villar, Mark Villar, Jinggoy Estrada at Lito Lapid. Inihain naman ng mga kongresista mula sa minorya ang House Resolution 680 para hikayatin ng executive branch, partikular na po ang DFA, na gumawa po ng mas mabigat na mga hakbang bilang tugon. Kabilang dito po ang paghahain ng formal na diplomatic protest, pagpapatawag sa Chinese ambassador at kung nararapat ang pagdedeklara sa mga partikular na opisyal ng embahada bilang persona non grata. Naging mitya ng issue ang isang social media post ni Tariela na nagpapakita ng kanyang larawan habang nagtatulumpati na may background na naglalaman ng mga komikong larawan ni Chinese President Xi Jinping sa ilalim po ng banner na may mga katagang "Why China Remains to be a Bully". Noong January 16, naghain po ang Chinese Embassy sa Pilipinas ng protesta laban kay Tariela dahil po sa umano'y pag-atake at paninirang puri sa mga pinuno ng kanilang bansa. Sa isang pahayag, sinabi po ng Chinese Embassy na ang post ni Tariela ay isang seryosong pagyurak sa politikal na dignidad ng China at isang tahasang politikal na pang-uudyok. Pinarating ng embahada ang posisyon nito sa issue sa Malacanang, sa Department of Foreign Affairs at sa Philippine Coast Guard. Inilarawan naman ni Tariela ang protesta ng embahada ng China laban sa kanya bilang paglilihis mula sa tunay na issue, ang paulit-ulit na agresibo at illegal na aksyon ng China sa West Philippine Sea. Noong January 21 naman ay pinuna ni Senate Deputy Majority Leader Risa Ontiveros na nagmistulang masamang bisita ang Chinese Embassy dahil sa pakikipag-away nito sa mga opisyal at mga ahensya ng Pilipinas. Iginit po ni Ontiveros na dapat mas magpakita ang embahada ng respeto sa kanilang host country. Sinabi rin po ni Senator Risa na masyadong pa-victim ang ipinapakitang pag-uugali ng embahada. Kahapon ay formal na rin po ipinarating ng Pilipinas ang pagkadismaya nito sa patuloy na pakikipagtalo ng Embahada ng China sa mga mambabatas at iba pang opisyal ng Pilipinas. Naghain po ang Department of Foreign Affairs ng formal na reklamo kay Chinese Ambassador Jing Quan. Samantala,
Nakikipagkita naman po si Chinese Ambassador Jing Quan kay Davao City Mayor Sebastian Duterte nang bumisita ito roon noong Lunes, January 26. Ayon po sa Chinese Embassy, nakikipagpalitan si Jing kina Mayor Duterte at mga konsehal ng lungsod ng pananaw tungkol sa pagpapalakas ng ugnayan at kooperasyon. Bago ito, bumisita rin po si Ambassador Jing sa Cebu, kung saan nakausap din niya si Cebu Governor Pam Barito IV at Cebu City Mayor Nestor Arquival tungkol po sa kooperasyong pang-ekonomiya. Habang nangyayari ang lahat na ito, inulat naman po ng Philippine Navy na tumaas po ang bilang ng mga sasakyang pandagat ng China sa West Philippine Sea sa nakalipas na linggo kumpara po sa unang linggo ng January. Ayon naman po kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Mula January 18 hanggang 25, na 55 sasakyang pandagat ng China, kabilang po ang mga barkong pandigma ang nakita po sa lugar. Sa unang pagkakataon sa loob po ng halos isang taon, namataan din po sa West Philippine Sea ang pinakamalaking Coast Guard cutter ng China. Ito po ang tinaguriang Monster Ship, isang CCG vessel na may hull number 5901 ay dumaan sa humigit kumulang 40 nautical miles sa labas po ng bayan ng Itbayat sa Batanes nung linggo. Ito po ay ayon sa Maritime Monitor sa Sea Light. Huling itong namataan sa labas po ng Panatag Shoal noong February 2025. At ang oras, alas 8:44 na po ng umaga at kasama na po natin sa linya si Ginoong Luisito de los Santos. Siya pong spokesperson po ng Maritime Industry Authority o Marina. Pag-usapan natin sunod-sunod ng mga aksidente na nangyayari po sa ating katubigan. Magandang umaga po, Sir Luisito, at welcome sa ASPN at Happy New Year rin po sa inyo. Good morning, sir. Morning po at thank you po sa opportunity na ibinigay po ninyo sa amin para makapagbigay din po ng kaukulang impormasyon tungkol sa nangyayari po ngayon dito sa industriya maritima. Okay, kaya nga Sir Luisito, kaya kami napatawag kasi nga parang sunod-sunod po itong mga masasamang balita po na natatanggap natin at yun na nga, sabi nga natin, I greeted you Happy New Year, pero baka hindi talaga po maligayang bagong taon ang nangyayari po sa ating mga barko, bangka, sa katubigan, sunod-sunod po aksidente. Kayo na po magkwento kasi po yung pinakamalaki po na nangyari lang po itong nung isang araw yung MV Trisha Kirsten 3. Tapos kahapon meron na naman pong isang barko na lumubog, 15 po ang na-rescue. Tapos meron rin po itong mga cargo ship po, yung MV Devon Bay. 'Di ba? Na buti na lang po ay sila po ay nasagip po ng China Coast Guard. So kayo po magkwento, ano bang nangyayari? Ano po ang update po dito sa mga trahedyang ito? Sir Luisito? Ayan, okay. Actually, ako ay bagong Hello? Yes, we can hear Ako you. ay bagong talagang Enforcement Service Director for Marina. At ako ay wala pang 100 days. Oh. Galing po ako dun sa Planning and Policy Service po ng Marina. At itong mga pangyayaring mga to ay medyo nakalungkot kasi ang domestic trade po natin, 99.9% ay kinikerry po ito ng mga domestic ships po natin. Ganun ka-importante ang mga domestic ships po natin sa economic livelihood po ng ating bansa. At talagang nakalungkot at disappointing and frustrating. And we have to admit na meron talaga tayong mga problema sa domestic shipping natin. Lalo na rin po siguro sa dapat na obligasyon ng ating mga ship owners kasi at the end of the day, capital intensive po ang pag-maintain po ng negosyo dito sa industriya maritima. So dapat ang prime responsibility in ensuring
yung proper maintenance po ng mga barko ay nandun po sa mga ship owners. At the government can only do so much kasi alam naman po natin yung kakulangan ng mga empleyado po natin. Oo. So sinasabi... na magmamonitor po sa lahat ng ships po natin. Okay, sir. So sinasabi niyo nga, aminado kayo, may problema po sa ating domestic shipping. At parang ang tinutukoy po natin ay ship owners at yung skills po ng ating mga, kumbaga, empleyado, no? Eh, hindi po ba kailangan i-train talaga na maayos kung isa sa mga problemang ito yung ating mga kawani dyan sa ating maritime agencies para po sa pre-departure na mga barko or na mga bangka or na mga maritime vessels kasi kung maayos po siguro yung kanilang inspeksyon bago sila lumayag, baka po maiwasan. Ano po ba yung nakikita nyo na dapat nating unahin nga kung sinasabi nyo nga aminado kayo na may malaking problema nga po tayo? Ano po ang mga ahensya po natin sa maritima, particularly po sa Maritime Industry Authority, masusi po ang ating pag-inspect at ang ating pag-audit sa ating mga barko. Lalong-lalo na po dito sa domestic shipping at sinisigurado din po natin na ang mga binibigyan po natin ng mga certificates sa ating mga domestic seafarers possess po talaga yung necessary competence. Pero yung inspection po na ginagawa natin, kahit masusi, pwede po kasing mangyari at the time of the inspection and the audit, maayos. At binabalikan po natin ulit ang mga yan after several months or it could be the following year sa renewal na po ng kanilang mga safety certificate. So the window from the time of inspection or audit saka sa susunod na pagbabalik po ng ating mga inspectors and auditors, nandun po yung responsibilidad ng ating mga ship owners to ensure that that period talagang nagko-comply, continuing po ang compliance ng ating mga ship owners sa mga safety regulations. Oo. So Sir Luisito, no, yun na nga minsan, sabi nga natin, kasi mga Pilipino, mahilig rin maglusot. Magpapakita lang na nagko-comply sila, pero pagtalikod na po ng mga authorities, di ba, shortcut para magtipid. Pero ito pong nangyari po, let's talk in case in point itong sa MV Trisha Kirstine, no. Ang balita nga po ay pinasuspend, no, naka-hold lahat po ng kanilang mga barko, lahat ng kanilang mga vessels dahil nga iniimbestiga. Pero ang sabi nyo nga, 99% po ng ating domestic trade ay umaasa dito sa mga domestic ships. So while they are being held accountable in the meantime and suspended po ang kanilang operations, for sure, domestic trade will suffer. So what happens? Is the Marina, kumbaga yung ating shipping industry or itong ating mga barko na ito, handa ba sila punuan yung ating pagkalakal po ng ating mga produkto sa mga kapitbahay ng mga probinsya, lalo na dito sa mga isla? Ang affected na ruta as a result po sa grounding po ng fleet, passenger fleet lang po ang grounded. Okay. Dalawa lang po. At ang Marina nag-invite na po sa ating mga ship owners from other regions na mag-deploy ng kanilang mga barko sa mga ruta na apektado po dito sa Mindanao. Yung ruta na wala pong ma-deploy ng ating mga ship owners, ang ating commandant po ng Philippine Coast Guard ay nagsabi po kahapon na pansamantala gagamitin po yung mga assets po ng Philippine Coast Guard. Totoo po na grounded ang operations ng mga passenger ships po ng Allison, pero ang affected po dito basically yung operational na barko nila ay 12. So isa subject po into comprehensive at the same time holistic po na inspection sa ka-audit, pero hindi po ibig sabihin na aantayin po natin na nagbigay po si Secretary po ng 10 days for the Marine and the Philippine Coast Guard para tapusin po yung inspection and audit. At actually ngayon meron na po tayong mga inspectors and auditors
na galing po doon sa mga iba't ibang regions dito sa bansa natin. Parating na rin po sila dito sa Zamboanga. And at the same time, nandito rin po ako sa Zamboanga ngayon. So, ang gagawin po ay i-inspect na po, i-audit na po yung mga barko and it will be done on a per vessel basis. Kung nagko-comply po sa mga safety requirements, ang barko, papayagan po kaagad na maglayag. Okay. Pinag-uusapan na rin po natin ng Allison, ano? Siya po yung may-ari ng MV Trisha Kirsten 3. Correct me if I'm wrong, sir, pero in the past 7 years na nasa liksik po natin, na nagkaroon sila ng 32 maritime accidents. Paano po nakalusot yun? Hindi po ba kayo nagkakaroon na mas stricto na, kumbaga, pagmamonitor sa kanila? Meron na po ba sa datos ng Marina na halimbawa I'm a ship owner, tapos 32 maritime accidents po yung aking kinasangkutan. Wala po ba akong accountability? Meron na po ba kayo talaga naparusahan? Para po siguro kasi kung maluwag naman pala yung batas, di ano na lang ako, mag-shortcut na lang ako. We would like to confirm po na na 32 incidents na po ang kinakasangkutan po ng Allison Shipping since 2019. At may mga instances na rin po na ang mga barko nila ay may mga naging casualties. This will form part of an investigation po na ikakasapan ng Marina kasi kagaya ng sabi ko kanina, may mga problema po tayo na dapat po na solusyonan kasi hindi po pwedeng forever na ganito ang sitwasyon ng ating domestic shipping. So pag ang pagkakamali ay nandun po sa mga empleyado po ng Marina, we are going to we are going to ensure that magbibigyan po sila ng yung appropriate disciplinary measures. Pero pag ang naman po ang ship owner ang may liability talaga ay habulin po natin sila. Hindi mo pwede na ang domestic shipping natin will be characterized by a lot of maritime accidents. We are an archipelagic country. And ang number one na i-market natin, if we want really to promote our tourism products, ay ang paggamit po ng ating domestic fleet. Okay. So, seryosohan po ito. Seryosohan po ang pag-imbestiga nito. At we are going to assure po the public that we will get to the bottom. Kasi Sir Luis, ito ang aking katanungan. Dito po, ang mga pasahero ho ba, pag sila sumasakay, meron bang kaakibat po yan na insurance? Nakatuck-in ho ba yan sa presyo po ng kanilang ticket? Kasi ang nababasa ko po dito, tutulong po ang gobyerno, pero parang wala po akong kasigurahan. Kung may insurance po ang natatanggap po, yung whether ikaw po ay nasaktan, namatayan, 'di ba, nasugatan, ano pong mga benepisyo po or ano yung mga safety nets po na maasahan po ng mga pasahero pong sumasakay? Kagaya po ngayon dito sa Allison Shipping, pursuant po sa isang circular po ng Marina, I think it's Memorandum Circular number 2016-01, lahat po ng mga survivors ay entitled po sila ng 50,000 pesos. At yung mga namatay, of course, yung mga heirs po nila, entitled po sila ng 200,000 pesos. Okay. At hindi lang po ito, ang ating mga ship owners ay magbigay na po dapat sila ng kaagaran na financial support at yung mga nasaktan, yung mga dapat na dadalhin po sa hospital, obligasyon po nila na to ensure yung well-being po ng ating mga pasahero. So aside from the 200,000, if ikaw ay namatayan, yung mga funeral services and the hospital services, hospital bills, dapat karga na rin po yan ng shipping owner kung sakali man napatunayan na sila po ang may sala. Yes po, dapat. Okay. Okay. So sir, ito naman po, dahil nga po pinulong kayo po kahapon ng DOTR, ano po yung pinakaatas sa inyo ngayon, bukod po sa 10-day na audit na kailangan nyo magawa? Kasama po natin si Secretary Lopez po kahapon ng DOTR at ang inutos po niya, of course, yung grounding po ng passenger fleet,
ng Allison at inutos din po niya yung audit ng lahat ng mga fleet po natin sa domestic shipping. Doon lang po natin malalaman kung ilan ang mga naglalayag na nasa domestic shipping na kailangan po talagang i-subject into an intensified compliance monitoring. So, what we are proposing and what we'll be doing in the next few days ay i-inspect po natin lahat ng fleet natin and we categorize them into high risk, moderate risk, saka yung mga lorries. Yung mga lorries, sila po yung nagko-comply ng mga safety regulations po natin. At yung mga high risk na mga vessels, yun po yung tututukan natin. Ibig sabihin, yung mga categorize po natin dito sa high risk, certainly na po yan yung mga ship owners, malaki po yung kanilang liabilities at sila po yung prone to maritime accident. At bigyan nyo lang po kami ng konting panahon para palangkasin po natin ang ating mga estratehiya at the same time, yung mga initiatives natin to ensure that we are addressing the maritime safety requirements of our domestic shipping. Sir Luisito, my last question. May kakayahan ho ba ang marina ba para inspeksyonin lahat itong mga barko na ito? And how many ships, boats are we talking about po na who will be categorized whether low risk, medium risk, or high risk? How many po yan? Kung yan po ay talagang pangunahing ginagamit para sa kalakalan? Aminado po tayo na kulang po ang tao ng marina. Pero yung estratehiya na gagawin po natin, objective, saka measurable po yung mga indicators na ipapalabas po natin. Ang una dito na approach, dapat yung mga ship owners mismo ma-assess nila ang kanilang mga barko, whether nandun sa high risk, moderate risk, at doon sa lorries. At the same time, yung mga regional offices po natin, once the policy will come into place, wala po tayong choice kundi mag-comply sa directive po ni Secretary Giovanni Lopez na i-assess at i-audit po lahat ng mga fleet po natin dito sa domestic shipping. So, what time frame are we looking at? 2 months, 3 months, 6 months po when you expect the audit report to come in and to verify na tama po, compliant po itong mga ship owners? You mean po yung kinakasan natin na estratehiya? Opo. Ang domestic fleet po natin, umaabot po tayo yung operation na more or less around 15,000 to 17,000 po. So, hindi po kakayanin ng marina within 2 months or 3 months, but the approach will be calibrated and at the same time, alamin po natin yung mga unang mga set ng mga barko na isa-subject natin into a risk-based assessment. So, sa tingin ko, ang unang i-recommend po natin, unahin natin ang mga passenger ships. Kasi yun po talagang natin. Tinututukan natin. Of course, yung mga cargo ships natin, tututukan din po natin. Siguro sir, ako naman ang panghuling tanong ko para sa inyo ngayon, pero syempre makakasama po ulit namin kayo para sa mga update nyo sa susunod na araw. Sa base po sa mga inisyal na datos na inyong nakalap na nga, kasi tinatanong lagi namin ni Patpi, nagtataka kami, bakit ba laging parang sunod-sunod ngayon? Meron na po ba kayo nakikita kahit paano na pattern kung bakit nga nagkakaroon ng sunod-sunod o kung hindi man sabay-sabay na maritime disasters ngayong buwan pa lang ng Enero? Ano pong pattern nyo ang nakikita ngayon base sa mga datos na ito? Mahirap po kasi mag-speculate. Pero ang sa alam ko po, ang interest of the public should be primordial sa work po ng gobyerno, particularly the Maritime Industry Authority. So we are going to recalibrate all our approaches, our strategies, kasi nakakalungkot po. It's just the first month of the year. At ako ay bagong talagang director ng Enforcement Service. At titignan po natin kung ano yung mga new innovations po na pwede natin i-introduce po dito sa maritime industry
Nako, sige po, Ginoong Luisito, kami po ay umaasa na dahil sabi nyo nga, bagong talaga pa lang kayo dyan, and parang talagang ang dami na pong bumungad sa inyo ng mga problema. Kaya babalik po kayo para bigyan po kami ng update po dito sa inyong gagawin na audit report at saka bigyan kami ng tunay na picture, no, kung kamusta ang kalagayan po talaga ng ating mga barko dito sa Pilipinas. Kung gaano ka-safe siya talaga, di ba, para po may kumpiyansa kaming mga sumakay at patuloy pa rin ang pagpapakakalakal. Maraming salamat po, Ginoong Luisito. Thank you, sir. Thank you po. Makakaasa po kayo na magbibigay po kami ng correct na mga impormasyon dito po sa maritime industry natin sa Pilipinas. Ayan po. Thank you very much po, Sir Luisito. At ang oras, alas 9:03 na po ng umaga. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita. Matapos ngang sumailalim sa isang linggong medical quarantine, inilipat na po sa mga regular detention cells ng New Quezon City Jail sa Payatas sina dating Senator Bong Revilla at ang kanyang mga kapo-akusado sa mga kasong graft and malversation sa Santigan Bayan. Ipinasok si Revilla sa isang kulungan na may 6 na iba pang inmates na walang koneksyon sa mga kanyang kaso. Nasa ibang mga selda naman sina dating DPWH Engineer Bryce Hernandez, JP Mendoza, RJ Dumasig at accountant na si Juanito Mendoza. Idetinin naman ang dalawa pang kapo-akusado ni Revilla na sina Emelita Huat at Cristina Pineda sa Quezon City Jail Female Dormitory sa Camp Karingal sa Quezon City. Samantala, naglabas na ang Department of Justice ng subpoena para kay Revilla, Senator Jinggoy Estrada at dating Public Works and Highway Secretary Manuel Bunoan. Pinakaharap ang tatlo sa preliminary investigations sa February 2 at 12. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Paul Martinez, co-respondent sina Estrada at Bunoan sa isa sa 3 kasong plunder na nakabinbin sa DOJ. Kasama rin sa naturang kaso sina dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating DPWH NCR Regional Director Gerard Opulencia at dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara. Nakapasok naman ang 3 ito sa DOJ Witness Protection Program kasama ang kontraktor na si Sally Santos. Respondent naman sa 2 pang hiwalay na kasong plunder sina Estrada at dating Ako Bicol Party List, Representative Zaldico. Bukod po sa plunder, nahaharap din sina Estrada at Bunuan sa kaso para sa paglabag sa Anti-Graft Law, Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Direct Bribery and Corruption of Public Officer. Inihain ng National Bureau of Investigation, DOJ, Public Works and Bid Rigging Task Force ang naturang kaso. Si Alcantara ang nagdawit kina Revilla at Estrada sa kontrobersyal na flood control. Ayon sa kanya, nagbigay siya ng komisyon mula sa mga flood control projects sa kampo ni Revilla at Estrada. Si Bernardo naman ang nagdawit kay Bunoan. Ayon sa kanya, inutusan siya ni Bunoan na magsumite ng listahan ng mga proyekto para sa posibleng pagsama sa National Expenditure Program. Sa ibang balita naman po, nako, ito po, may sinabi po si Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla para kay dating Ako Bicol Party List Congressman Zaldico. Ayon po kay Secretary John Vic Remulla, dapat daw magsoli muna si Zaldico ng $1 billion or 59 billion pesos bago daw sila mag-usap. Sinabi ito ni Secretary John Vic Remulla nang tanungin siya kung handa ba ang pamahalaan na makipag-usap kay Zaldico. Bago ito ay naiulat na nagpahiwatig na umano daw si Zaldico na kagustuhang sumuko. Nilinaw naman po ni Zaldico na ang posibilidad ng pakikipagnegosasyon kay Ko ay nakadepende daw sa ombudsman. Nauna na pong sinabi ng Malacanang na suportado nito ang posibleng dialogo sa pagitan po ni Zaldico at ng ombudsman para mabunyag ang katotohanan tungkol sa mga anomalya sa flood control. Itinuturing ng pugante si Zaldico. Pinaniniwalaang nasa Portugal siya at may hawak na Portuguese passport bukod pa sa sinasabing golden visa. Tiniyak naman po ni John Vic Remulla na sa kabila po ng kawalan ng extradition treaty sa Portugal, ginagawa na po ng pamahalaan ang lahat para maibalik si Zaldico sa Pilipinas. Samantala, hinamon naman po ni Secretary Remulla si dating Senator Antonio Trillanes na magpakita po ng pruweba na naglabas na ng warrant of arrest ang International Criminal Court para kay Senator Bato de la Rosa.
Ricky. Samantala, sinita naman ni Senator Raffy Tulfo ang Food and Drug Administration o FDA dahil sa kawalan ng konkretong aksyon sa kabila ng laganap na pagbebenta ng mga illegal, peke at hindi rehistradong health products online at maging sa mga physical stores o physical na tindahan. Sa pagdinig kahapon ng Senate Health and Demography Committee, sinabi ni Tulfo kay FDA Director General Paulo Teston na hindi lamang dapat sa pagpapalabas ng health advisories nakatutok ang FDA. Ayon sa senador, namili ang kanyang team sa e-commerce platform na Shopee at nakabili ang mga ito ng mga gamot na nangangailangan ng reseta, kagaya ng clobetasol, propionate at coamoxiclav. Tinukoy din ni Tulfo ang pagtaas sa bentahan ng tirzepatide sa TikTok at iba pa mga platform. Sa Pilipinas, isang brand lamang ng naturang gamot ang rehistrado sa FDA sa Pilipinas. Nagsagawa rin ng mga test purchase ang staff ni Tulfo sa ilang mga retail stores kung saan nakabili sila ng Hokkaido Slimming Pills na may lamang amphetamine. Noong 2013 pa naglabas ng advisory ang FDA laban sa mga produktong ito pero nananatiling laganap ang pagbebenta ng mga ito. Pagdating sa mga peking gamot, sinabi ni Tulfo na nakabili ang kanyang team ng mga peking bersyon ng Biogesic, Decolgen Forte at Neosep sa mga pisikal na tindahan na minsan ay mas mahal pa kaysa sa mga gamot sa butika sa kabila ng pagiging hindi epektibo at syempre mapanganib. Pinuna rin ni Tulfo ang parusa para sa mga hindi autorisadong nagbebenta ng mga gamot. Umabot lamang anya sa 50,000 pesos ang multa at wala pang kulong. Samantala, hinikayat ni Committee Chairperson Senator Riza Ontiveros ang FDA at ang mga online platforms kabilang ng Facebook, TikTok, Shopee at Lazada na tanggalin ang mga peking health and beauty products. Sinabi ng senadora na naghain siya ng counterfeit pharmaceutical products prevention bill para matugunan ng mga panganib na kinakaharap ng mga Pilipinong bumibili ng health and beauty products online. Sa pagdinig, sinabi ng mga kinatawan ng Facebook, Marketplace, TikTok, Shopee at Lazada na mayroon silang mga takedown policy. Pero umaasa lamang sila sa mga reklamo ng mga consumers. Umigting ang tensyon ng punahin ni Tulfo ang pag-handle ng FDA sa mga pekeng gamot na ibinibenta sa mga sari-sari store. Tinanong ni Tulfo si Teston kung balak niya bang magbitiw. Sinabi naman ni Teston na ang pagbibitiw ay voluntaryo pero siya ay naglilingkod sa kagustuhan ng Pangulo. Inakusahan din ni Tulfo ang FDA ng pag-iipit sa renewal application ng mga maliliit na kumpanya. Mas pinapaboran-an niya ng FDA ang mga multinational pharmaceutical companies. Itinanggi ni Teston ang mga akusasyon at iginiit na professional kumilos ang mga tauhan ng FDA. Sinabi naman ni Ontiveros na iipunin ng komite ang mga reklamo ukol sa mga naantalang aplikasyon at mga paratang ng pagpabor sa ilang kumpanya para imbestigahin ng FDA. Pero ako, I agree. Dapat talaga imbestigahan na yung FDA na yan. Marami akong kaibigan talaga nagre-reklamo. Grabe, minsan umaabot ng taon para lang talaga makakuha sila ng certificate. Tapos yun na nga, may supposedly lagayan talaga daw talaga dyan para umuusad yung papel mo. Pero samantalang gusto mo mag-legitimate magkaroon ng negosyo, no? Talagang pasado, correct, tapos kaya iipitin nga. ka. So, agree ako dyan. Go, Senator Tulfo. Paano kaya nila malalaman kung mas mahal pa yung tinda ng Biogesic, Decolgen, tsaka ibang gamot, na peke pala? Kasi nga sa sari-sari store, pinakita yesterday I was watching the news makikita mo sa foil pack, yung sa pagprint ng yung very dull, yung peke. Syempre, yung legit, mas bright, mas maganda yung Sana kulay magkaroon niya. tayo ng education, information Kaya nga huwag dissemination kayo kung bibili paano. sa mga sari-sari store. At oras, alas 9:11 na po ng umaga, meron tayong breaking news. Nakatakdang igawad ngayong araw kay Acting Philippine National Police Chief, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang kanyang ika-4 na estrella, 4-star general na po para maging ganap na 4-star police general. Nakatakdang mangyari ang oath-taking at donning of rank ceremony ni Nartates sa Malacanang mamayang alas 11 po ng umaga. Si Nartates na po ang pumalit kay dating PNP Chief Police General Nicolas Torre III noong August 26, 2025. At ayon po sa mga alituntunin, isa lang po ang maaring humawak ng 4-star rank sa PNP. Ibinigay ito sa pinuno ng organisasyon ng pulisya. Kasi nga, di ba, linipat na si General Torre sa MMDA. Ang oras muli, alas 9:12 na po ng umaga. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita. Sa ating balitang pulis po, natagpo ang patay sa Bulacan ng isang babaeng pulis na nawala ng mahigit isang linggo. Nananatili namang nawawala ang kanyang 8 taong gulang na anak na lalaki.
Nadiskubre ang bangkay ng biktima noong Sabado, January 24 sa isang estero sa kahabaan ng Pulilan, Baliwag Bypass Road sa Barangay Dulong, Malabon, Pulilan, Bulacan. Binalutan umano ang bangkay ng tela, mga garbage bag at iba pang plastic. Sinimulan ng Taguig City Police ang investigasyon sa pagkawala ng biktima matapos dumulog sa pulisya ang asawa nito noong January 19. Huling nakita ang biktima noong January 16. Nagsabi umano ito sa kanyang pamilya na pupunta ng Novaliches, Quezon City kasama ang kanyang 8 taong gulang na anak. Kasalukuyang itinuturing na person of interest ang asawa ng biktima. Nasa kustodiya na siya ng pulisya. Hindi pa malinaw kung ano ang motibo sa nasabing krimen. Patty? At para sa ating showbiz pasilip, Claudine Barreto may anorexia nervosa at kahit nagte-therapy, balik trabaho na siya. Sa kabila po ng mga personal na pinagdaraanan, back to work si Claudine Barreto at muling humaharap sa camera na tila walang nangyari. Ang payat ni Grabe, Claudine. ang payat nga niya. Kasing payat mo, Ay, naku, I Ricky. wish. Nako, ha? Pero wala po ako anorexia nervosa. Nako, Masarap ha? kumain. Inamin naman po ng aktres na dumaranas muli siya sa anorexia nervosa at kasalukuyan nang sumasailalim sa therapy. Ayon po kay Claudine, muling bumalik ang kanyang eating disorder matapos ang sunod-sunod na mabibigat na pangyayari sa kanyang buhay. Ang pagpanaw ng kanyang kapatid na si Mito Barreto noong September at ang pagkakaospital ng kanyang mami Inday. Mas pinili raw muna niyang manahimik at ituon ang pansin sa kanyang mga anak. Nilinaw rin niyang ligtas ang mga ito at nasa kanyang pangangalaga na. Kaya sapat na muna para sa kanya ang pagbibigay linaw sa issue. Ikunento rin ng aktres ang matinding pag-aalala niya bilang isang ina nang hindi niya agad makausap ang kanyang mga anak na dumalo lamang umano sa isang party. Ayon sa kanya, kapag nasa ganitong sitwasyon ang isang magulang at may pangambang nasa panganib ang anak, nawawala na ang anumang iniisip tungkol sa image o pagiging artista. Dagdag pa ni Claudine, 2 araw siyang hindi nakatulog dahil sa matinding stress na kanyang naramdaman na sinabayan pa nga ng pagkakaospital ng kanyang ina. Inamin din po ng aktres na bumaba ang kanyang timbang kung saan kasalukuyan na lamang na 21 inches ang kanyang waistline. Naku, parang hita ko lang yan. 21 inches? Grabe. Totoo ba yan? Oo. Parang the last time I had that kind of waistline, baka 10 years 10 old years ako. Grabe. Matagal na niyang sabi nga niya, matagal na daw niya pinagdaraanan ang anorexia nervosa at sa ngayon ay mahigpit na siyang minomonitor. Kabilang po ang pagkuha ng larawan ng kanyang kinakain habang patuloy ang kanyang therapy. Sa kabila ng lahat, tuloy po ang trabaho ni Claudine. Kasalukuyan na siyang nagte-taping para isa-isang serye kung saan makakasama niya ang dating niyang asawa na si Raymart Santiago. Ang payat, Ganun, grabe. 21. Uy, Claudine, get well, get better. Si Emma Tiglao, 23 inches 23? So, mas maliit pa yung kay Claudine. Kay Claudine, grabe. Uy, but talaga, hindi healthy talagang anorexia nervosa. Eating disorder yan talaga eh. Diba? So yung mga iba nga bulimic, diba yung pagkakain, parang Sayang kinukutkot para isuka Sayang naman nila. yung pagkain. Tapos, sayang ang pagkain. Tsaka, your teeth, masisira. everything. Bad Very breath ka. acidic. Very Oh. acidic. Tapos, syempre, bababa yung immune system mo, magkasakit ka left and right. But that's not healthy. At saka the mental health talaga nila. Kaya sabi ko nga sa ating mga kabayan, kamustahin nyo lagi yung mga kaibigan po ninyo, yung mga kamag-anak nyo na hindi nyo masyadong nakakausap. Kailangan talaga natin ang isa't isa. No man is an island. Kailangan talaga ng support group. At ang oras, alas 9:16 na po ng umaga sa aming pagbabalik. Makakausap naman po natin ang ating suki, si Miss Dana Sandoval po mula po sa Bureau of Immigration para pag-usapan nitong mga samut-saring mga issue na bumabalot po sa BI. Sa pagbabalik po yan ng ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Information and education. ASPN. Alas 9:20 na po ng umaga at kami po ay maraming salamat. Binisita po kami ng Sumulong College of Arts and Sciences ng mga estudyante dyan po sa Antipolo City. Magkaway-kaway po kayo. Maginaw ba sa inyo ngayon sa Antipolo? Ayan, sa Antipolo. Tayo na sa Antipolo. Alam ko yan. At doon, maligo tayo. Sa hinulugang tak-tak-tak-tak-tak.
Ayan, at saka mga kasoy. Masarap dyan ang kasoy at saka suman. Maraming salamat po. Yan, sa Sumulong Arts and Sciences. At ang oras muli, alas 9:20 na po ng umaga at kasama na po natin sa linya. Mula po sa Antipolo, dumako naman tayo sa Bureau of Immigration kay Miss Dana Sandoval. Good morning po, Miss Dana. Welcome back po sa ASPN. Miss Dana. Ay, nawala si Miss Dana. Ayan, Miss Dana, can you hear us po? Hello. Yes. Yes po. Oh, yeah. Umaga. Good morning, Magandang umaga, ma'am. Miss Dana. Welcome back. Last week lang kausap namin kayo para sa mga kasi finally napaalis na natin itong si Russian, si Vitaly Zhoronovsky. Pero na-deport na nga siya. Aba, nanggugulo pa rin, hindi pa rin nananahimik. At may mga natatawa na lang si Miss Dana. At may mga nasibak pa ng mga BI officials. So ano po natin, isa-isahin po natin, isa sa mga accusation po ni Vitaly, nakatanggap daw siya ng maltrato, kasama daw niya maligo, may mga daga daw, tapos meron daw siyang nabayaran daw ng mga BI na mga guard para magamit daw yung cellphone. So ano po, Miss Dana, kayo na po ang refute, you can confirm, you can refute ang kanyang mga aligasyon. Yes, actually po yung ating mga ginagawa ngayon ay not because of his petty complaints kagaya ng pagkain or kasi nakita po natin na medyo tingin natin medyo rage bait to. Ito pong mga investigation na nagaganap is because nakita po na nakagamit siya ng cellphone sa loob ng facility na hindi po talaga pinapayagan. Doon po sa reklamo niya, isa-isahin ko po yung nireklamo niya doon sa video. He was complaining about the food in the facility dahil daw ganun yung pagkain, parang kadiri daw. But he was pointing to yung una, tuna and rice na medyo madami, parang kain construction worker pa sa dami. Ang tuna po medyo luxury na yan para sa ibang tao. Tuna. Sashimi yun, Okay. Hindi, parang naman po, parang yung canned tuna naman po. Canned tuna. Pero hindi lahat nakakakain noon, yung mga Pilipino po. Tapos the other one that he was complaining about, yung almusal daw niya at saka tanghalian niya, parang yung almusal niya egg and rice, yung lunch niya parang ulam, gulay sa kakanin. Di ba pag bumibili po tayo sa karinderya, nakasupot-supot yung mga ulam natin sa mga binili natin. Ganon yung pagkain niya. So he was complaining about that. Nagre-reklamo siya, napakapangit daw ng facility, may daga daw, may ipis daw. Isa dun sa talagang tingin natin ay rage bait, yung pumunta po siya sa CR at sabi niya, ganito kami maligo. Tabo. So pinapakita niya po yung tabo. Gano'n naman talaga maligo yung baka normal gusto na niya Pilipino. shower. Baka gusto niya, Miss Dana, ng shower. Gusto niya may may pressure setting pa. Hot and cold shower. Tapos the last thing that he was complaining about is napakainit daw doon. Sobrang init daw. Yun po talaga yung weather ng Pilipinas. Kahit pag summer, kahit tayo lumalabas po tayo sa bahay natin. Kasi sobrang init. So we believe po na marami dun sa mga sinabi niya ay talagang rage bait lamang para kumbaga tumasa naman yung engagement niya, mag-comment na naman yung mga tao. Kasi nakakainis dahil nirereklamo mo yung everyday life natin. But yung paggamit po niya ng cellphone, yun po ay talagang ipinagbabawal. Kasi sa atin po, foreign nationals who are set for deportation are only allowed to use their mobile phones on a limited period para lang po tawagan yung kanilang family council o kaya po yung kanilang embassy. Pero Miss Dana, ito yung aking follow-up question lang po. Siyempre, nasa kulungan nga siya. Anong akala niya? He was expecting hotel-like amenities, di ba? Na may aircon, may hot and cold shower. Ang pagkain niya, baka gusto niya, may steak siya. Tapos baka gusto niya yung, ang tawag nito, yung unlimited ang kanyang paggamit ng cellphone. But I'm just curious lang po kung ang Bureau of Immigration
immigration, magkano po yung meal allowance? Kasi po, nung nakausap po namin na si spokesperson, Jail Superintendent Bustinero, parang 100 pesos a day. 'Di ba? Kaya sabi namin, wow, talagang 100 pesos, medyo alam natin, medyo tipid-tipid po yan. No? Pero sabi mo nga, nakakain pa ng tuna si Vitali. But how much is the food allowance po, the meal allowance, pag ikaw po ay nakakulong sa BI? Parehas po. It started with 70 pesos a day, but from what I know po, parang tumaas na nga po yan. Usually po kasi parehas po yan kung ano yung rate ng daily allowance po for meals ng sa mga BJMP ng Bucor. Parehas din po yung doon sa amin. So, okay. Ma'am Dana, binabawi niyo na po ba yung sinabi niyo na bumait si Vitali? Tandaan nyo, sabi niya, talaga bumait. Mukhang hindi. Parang bait-baitan lang. Bait-baitan. Ano po, bawiin na po ba natin ang statement? Parang. Ito po, dahil nga mukhang nagbabait-baitan lang, mukhang ginamit pa niya yung kanyang stay dyan sa detention center para magkaroon ng more content. Dahil iyan na nga po, inuunti na po niya magpalabas. Ano po masasabi niyo dito sa pahayag nga na may mga haka-haka na gusto siyang ipabalikin dito? Kaya po ba talaga yon? Nabanggit po yan ng ating butihing SILG na sinasabi po na kapag may mga corruption at inamin niya na siya ay part ng corruption, then pwede siyang kasuhan, can be extradited back to the Philippines. So that's on the criminal side po na of things. Sa amin naman po sa immigration side, ang kanyang blacklisting ay, it stays. Hindi naman po magkakaroon ng plus points yan dahil sa mga pinopost niya or whatever. Siya po ay blacklisted na talaga at wala na pong chance na maalis po ito. Oo. So paano po itong mga BI po na natanggal, no, itong mga officers po natanggal dahil nga na nakalusot, no, na gamit po ni Vitali yung mga cellphone. Paano yung naging crackdown po ho dyan? Paano nyo po na-imbestiga? Paano nyo natukoy na ito si Ricky Matay pala ang nagbigay ng cellphone? Meron bang kapalit po yan na suhol? Or talagang baka out of the goodness of his heart lang, pinahiram niya, baka naawa lang talaga siya kay Vitali? Paano po yung, ano po yung naging investigasyon po doon? Kasi napakabait naman po. so ano po yung naging doon po sa investigasyon nyo? Ano pong nakita po ninyo? Actually, last year pa lang po, meron na pong 3 na natanggal doon sa ating BI Wardens facility because of siguro related incidents na may mga nakakapasok. Kasi ang tingin po natin, hindi po direct na nakakakuha si Vitali ng gadgets, but yung kanyang kasama, yung kung maalala niyo po yung video, meron siyang kasamang isang lalaki doon sa video na nakahiga na ipinakilala niya. Yun po ay previously accosted na nagpupuslit ng cellphones sa loob ng facility. Gamit po yung mga pinadalang replenishment ng gamit yan ng kanyang Filipina wife. So pinupuslit niya po doon yung mga cellphones. So we believe po na maaring yun ang ginawang way nito si Vitali to be able to secure the gadgets. Because po of incidents na nakakapasok po yung mga gadgets sa loob, may 3 pong natanggal, may isa po na permanent employee at 2 contractual rather that were removed from the BIWF. For this year naman po, nung Friday, after everything po na itong naglabasan, nag-conduct po ng massive raid, nag-utos po si Commissioner Viado ng massive raid doon sa 2 facility po natin in Taguig and Muntinlupa. At nung nag-raid po, ang dami pa rin lumabas na mga gadgets, na mga, ang dami pa din na kung ano-ano na mga unauthorized things doon sa raid. Kaya po, it prompted the commissioner to remove na yung head, yung mga nagmamanage po nung 2 facility na yon and accept the courtesy resignation po of the warden. Wow. So aside from cellphones, may mga contraband rin hubang nahanap? Kasi di ba usually pag nagre-raid dyan sa mga Bucor, BJMP, may mga drugs, alcohol, mga sigarilyo, mga sandata. Ano po, aside from cellphones, ano pong mga nahanap pa po dyan po sa raid sa Taguig at Muntinlupa? So far, wala naman pong drugs, wala naman pong alcohol. Ang nakita po, sigarilyo, may e-cigarette,
merong unauthorized cash, Oh. meron pong mamahaling relo, merong mga pang gambling, pang gambling na mga paraphernalia. Yun po yung ilan sa mga nakita. So maraming gadgets, maraming cellphones po yung nakita. Siyempre po ma'am, di ba, kaya nga nagkaroon tayo ng mga ganitong pagsusuri at investigasyon. Ayaw na natin maulit sana ito. So I'm curious lang po, pag pumapasok po ba halimbawa isang dayuhan, meron po ba tayong masusi kahit na paano na pagsisiyasat kung sila ba ay, kung ano yung pinagkakitaan nila? For example, alam po na it's a known vlogger. Paano po ba yung visa nila dito? Is it a tourist visa? Is it a work-related visa? Ano po yung mga natutunan po natin dito? Because vlogging na po is life now. Kumbaga livelihood na po yan ng napakaraming tao ngayon. Meron po ba tayong nakikita na pwede nating magawang reforma? Halimbawa sa ating mga rules and regulations sa pagtanggap ng mga dayuhan, lalo na po yung malalaman natin, vlogger to, content creator, kumikita ito, pagkakakitaan niya itong kanyang mga pagpunta dito sa Pilipinas? So far po sa vlogging, wala naman po tayong ini-impose na restrictions dyan. Hindi naman po tayo mag-i-impose ng restrictions sa isang naman po. It's really something that everyone is doing already, whether viral ka o hindi. Just because of a handful of matitigas ang ulo sa mga foreign nationals. Most of them naman po are just peacefully vlogging whatever they see. And sa atin po, walang problema sa mga vloggers, sa mga YouTubers na mag-post about their experiences in the Philippines, whether good or bad, okay lang po sa atin, hindi po problema yan. Opo, so ma'am, halimbawa may content na po na nanliligalig talaga, nang iinsulto po sa, halimbawa sa Pilipinas, sa mga Pilipina, wala po bang kapangyarihan or discretion ang BI para po, halimbawa, masabi na ito, pang-deport, pwede na natin ito i-deport o pwede natin parusahan? Iba po siguro yung good or bad na vlogging sa paggawa ng krimen na binibidyohan na. As in the case po of these foreign nationals, tumawid na po siya, hindi na lang po siya basta vlogging. They were already doing crimes, kagaya ni Vitaly, nagnanakaw ng electric fan, nang-hijack ng tricycle. Yung isa po, yung Estonian, he was asking offensive and malicious questions to minors. Yung isa naman pong vlogger, ganun din, nagsabi nagkakalat ng HIV. So, na po, krimen na po ito. Hindi na po ito basta rage bait, hindi na po ito basta annoying lang ng mga videos, but are already crimes. And with crimes po, of course, the Bureau and other law enforcement agencies have to step in already. Yeah. So Miss Dana, itong binanggit mo na nga itong yung Ukraine, Estonian na national Nikita Chekhov na sabi nga niya magkakalat daw siya ng HIV pero nung tinest negative po naman. So ngayon pa na yung kanya, siya na ba ay na-deport na po? Si Nikita po, Russian din, parehas po Russian. ni Vitaly. And then, siya po, nasa ating facility pa po, awaiting pa po yung final disposition sa kanya. Ina-expedite po natin yung deportation niya. Once we got the confirmation from the Department of Health na wala talaga siyang sakit. Kasi I'm sure pag siya po ay na-deport, itong si Nikita, I'm sure magva-vlog na naman rin yan ng nega, 'di ba? Talagang parang dapang-dapa na nga yung ating turismo dito, pero it is what it is. You don't expect hotel accommodations if you cross the line, if you committed the crime. Sabi nga nila, wag mo daw bastusin. Ang Pilipino daw, mababait talaga tayo. Pero wag mo lang babastusin ang mga Pilipino dahil talagang ayun na nga. Ito po, may phone-in question po tayo, Ma'am Dana. Paano nga po nakakalusot yung mga gadgets? Gayong sa entrance pa lang, dapat may inspection niya, di ba? Masusi na po yung inspection. Actually, nakikita ko sa mga pelikula dati, Patpi, I don't know how true it is, di ba? Kahit pa sandwich, bubuksan nila. Titignan nila, baka may blade na sa loob. Paano po makakalusot? Linulunok. Sakit. Paano po nga pala? Cellphone, di ba? Cellphone ang laki. May malaki. Anong klaseng cellphone po yun na baka may nakakalusot? iPad pa. Paano nila ilulusot yun? May Yun kakuntsaba. po, yung isa dun sa yung kasama po ni Vitaly na nagpupusit po, hinalo dun sa mga personal belongings na ipinasok po sa loob. Pero nahuli po ito ng ating personnel. The rest po, yun po ang iniimbestigahan natin. Why were there no
or hindi enough Oo. yung security measures. It's either may pumikit Oo. or may hindi gumagawa ng trabaho ng maayos. Oo. So yun po yung ginagawa po ng ating management ngayon at cases will be filed. Ma'am, Against wala ba those kayong po na CCTV makita. para mas madali ma-check? Wala po ba tayong There is CCTV po. sa Meron pong CCTV. So, na makakatulong po yun sa investigation. Okay, Miss Dana. Sige po, sana pagbalik nyo, good news talaga, hindi yung bawi sa... Bumait pala. Bumait pala, bumait siya. Ngayon ay salbahe pala siya talaga. Thank you very much po, Miss Dana ulit. Have a good morning. Good morning, ma'am. Thank you. Thank you, and good morning. Ayan po si Miss Dana Sandoval mula po sa Bureau of Immigration. At ang oras, alas 9:35 na po ng umaga. Sa aming pababalik, makakausap po natin muli si Dr. Franco Louie Paco Abes, ang ating ENT doctor sa pagbabalik po ng ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Information speed. Oras! Alas 9:37 na po ng umaga. Magpapasalamat lang ako kay Joyme dahil nagpadala na sa akin ng Naunahan. macaroni salad. Sabi ko, yan ang aking merienda mamaya with hot pandesal and butter. Ito, sarap. Favorite ko to. Favorite mo yan. At ako, tingnan natin kung favorite yan ni Doc Paco Abes, ang ating ENT specialist. Magandang umaga po, Doc Paco. Welcome back and Happy New Year po sa inyo. Hello Morning, po, Doc. magandang araw. Oo, sa inyo. Ay, Good morning good and then po. Happy New Year po. Ayan, Doc Paco, kami po ay napatawag dahil po we are celebrating ang Goiter Awareness Week, Thyroid Health and Iodine Intake Awareness rin. So, umpisahan po natin. Kailangan po natin ng tatlong explanation para mas maintindihan ano ang goiter, ano ang thyroid, at saka ano ang iodine intake awareness ang kailangan natin malaman. Umpisahan po natin sa goiter. Ito ba yung beke? Beke ba ito? Oh, Hindi. I think it's posyo. Ang posyo. tawag po natin. Ang tawag po natin sa ating Pilipino, no? Sa ating Tagalog language ay bosyo po ang tawag Bosyo. natin doon. Okay. So ito po yung paglalaki ng ating thyroid gland, which is located dito po sa harap ng ating leeg, no? Meron po tayong gland dyan na tinatawag nating thyroid gland. So ano po ang function nitong gland, no? So ito po ang tinatawag nating master gland of our body. No, so kapag kasi may problema po tayo sa ating thyroid gland, naapektuhan po yung hormones na sa lahat, no? So kasi po nga po ito yung tinatawag nating master gland, no? So ngayon, ano ang correlation po ng goiter, no? So kapag may goiter po tayo, sinasabi po natin na malaki, no? Yung most likely palpable, napapansin nyo sa salamin na malaki po yung inyong leeg. May bukol sa leeg, especially doon sa gitna. No? Medyo lumalaki siya. Ngayon, ano ba ang sintomas na correlated to that? No? So, cosmetically, nakikita natin, uy, parang di maganda yung aking leeg, especially sa mga kababaihan. No? Correct. Sa mga lalaki, kasi minsan may Adam's apple, di na rin napapansin. Pero most likely kasi, nangyayari ito sa mga babae. No? So, syempre, mas conscious tayo sa nagkakaroon mga abnormality sa leeg, especially cosmetically, no? Yes. So anong correlation ng iodine use, no? So kailangan daw kasi may sapat na iodine tayong itinakain para normal po yung function ng ating thyroid gland. Ngayon, kapag may abnormality po in the function ng ating thyroid gland, most likely doon po tayo nagkakaroon ng goiter, no? This can either be kulang sa pagpo-produce po ng thyroid hormones na tinatawag natin hypothyroidism or minsan sobra naman po na pag-produce ng thyroid hormones. Ito tinatawag po natin hyperthyroidism. Oo. Pero minsan may mga tao naman malaki rin ang thyroid gland o may goiter na tinatawag kahit normal po yung thyroid hormones. Doc, yung goiter po ba, halimbawa nakita mo na, natatanggal po ba yan? Ano po ba yung solusyon or remedy or treatment po? Halimbawa pag nalaman mo nga ay may goiter ka. Yeah. So anyway, ang unang-una po, no, kailangan natin ma-diagnose ng tama. Anong klase bang goiter ito, no? Number one, is it hyperthyroid, hypothyroid, or euthyroid? When it comes dun po sa pag-produce ng hormones, no? So normal ba yung pag-produce ng hormones? Masyado ba marami o masyadong konti? Number two, ang gusto natin malaman, kapag may bukol anywhere in our body,
gusto natin malaman, ano ba yan? Benign. Cancerous ba siya o hindi? No? So ang ginagawa natin, usually kukunan po ng dugo para po malaman natin yung thyroid hormones. Number 2, imaging. Ibig sabihin, mau-ultrasound, no? Yung ating leeg o paminsan CT scan or MRI, no? And ang pinakamaganda, para po malaman natin, mas may idea po tayo kung cancerous ito o hindi, ay binabiopsy rin po. Most of the time, kung may bukol, no? So most of the time, lalagyan lang po ng karayong na maliit. Parang in-injection lang kayo doon sa thyroid gland, kukunan ng konting laman, at isusuri po ito sa microscope ng ating mga pathologists. Doon po tayo magkakaroon ng idea, cancerous ba siya o benign, no? So especially po yung mga cancerous na mga lesions. So minsan kasi, meron po tayong mga minamalas, nagkakaroon rin po ng thyroid gland cancers, no? So most of the time, kailangan po natin tanggalin ito, surgically remove it, o operahan po kayo. Yung tinatawag nating thyroidectomy, no? Oo. So pero Doc, sabi mo nga kadalasan ng mga babae ang tinatamaan po nito. Bakit? Ano ang meron ng babae na wala yung lalaki? Ano ba meron? Ano bang meron? Bakit kadalasan? No? And yun na nga, to think, di ba, na syempre, cosmetically nga, sabi mo nga, syempre, yung mga babae mas conscious. Pero why? Why is that so? Why are women the usual victims of goiter? Well, paminsan po kasi when it comes to ang mga theories kasi nito, syempre in hormonal production, no? Kasi minsan napapansin rin natin nagkakaroon rin ng goiter yung mga nagbubuntis, no? Okay. Ng mga tao. So it might have something to do with that, but these are all theories, no? But a lot of times, hindi lang kasi dahil doon sa hormone production, ang correlation. Meron po rin kasi genetic predisposition ang mga ibang tao na magkaroon ng goiter, no? So sometimes, makikita niyo po, it runs in families. Pamilya nagkakaroon ng goiter, no? May mga kamag-anak silang may goiter din. It might be because maaari, especially nung araw, kulang siguro yung kinakain nilang iodine. But most likely than not, meron rin kasi talagang genetic predisposition such as having autoimmune disease, tulad ng Graves' disease o Hashimoto's thyroiditis. No? Ang dami palang sakit ng Dami. thyroid, ano? So ito pong goiter, linawin po natin, Doc, ano, isa lang ito sa mga sakit ng thyroid. Kumbaga, itong Yes. goiter. So iba pa po yung thyroid cancer, iba pa po yung ibang mga infection sa thyroid, ano? So ito po, sabi nga nila, ang thyroid diseases daw, is it true na it's one of the kindest, dahil ba magka-cancer ka, it's the good kind of cancer. Walang good na cancer, pero ito yung mabait na cancer. Bakit po? Yeah, yes, that's true, Miss Ricky. No? So kung papapiliin ka, kung may cancer ba na gusto mo, Piliin ka. no? Multiple Siguro- choice. siguro ang pipiliin mo siguro is having a thyroid cancer, no? Except meron rin mga extreme na thyroid cancer, no? Like maging anaplastic po ito, no? Talaga mahirap talaga kahit tanggalin mo yung thyroid gland, talagang kakalat. But most of the time, especially if it's papillary cancer, no, na tinatawag natin, marami kasi mga tao nagkakaroon nun. Pero hindi naman namamatay sila because of other causes. Nalalaman rin kasi, may studies po kasi nung araw na ginawa among cadavers. Nakita nila, marami kasi may cadavers, may papillary thyroid cancer pala. Oo, pero hindi naman yun ang kinamatay nila. Kinamatay, No? oo. In the end. No? So, the thing is, kapag kasi inoperahan natin ang thyroid cancer, especially papillary thyroid cancer, at tinanggal yun, most of the time nakokontrol po yun. Hindi na yun na kumakalat, no? Hindi siya ganun kabilis kumalat. But of course, just like with other cancers, kapag napabayaan po natin at kumalat sa ibang parte ng ating katawan, siyempre nakakamatay pa rin po yun. Okay. So, No? so Doc Paco, ano yan? Pag isang araw gigising ka na lang, bigla ka na lang may malaking bukol dito. Oo, or bigla no, kasi... o, di ba, natulog Nagkaroon ka ng pangatlo. Pag nagising mo, uy, meron na akong goiter, bigla. How does that manifest? Paunti-unti ba yan lumalaki, yung bukol, hindi napapansin? Or ano ba yung mga early signs that we should watch out for, look out for, para dapat magpatingin na kami sa isang ENT specialist po? Okay, yung pagkakaroon po ng goiter by itself, no, most of the time, especially if it's a benign cause, unti-unti lang po siyang lumalaki, no? So, ang problema kasi, nakikita niyo yung sarili niyo sa salamin, yung leeg niyo, uy, parang pareho lang, until napansin ng ibang tao, uy, parang may tumutubo dyan sa leeg mo. Oo. No? So a lot of times, doon lang magpapakonsulta yung mga tao, parang may tumutubo dito sa leeg ko. And especially sa ating mga kababayan, medyo natatakot pupunta sa doktor, no? Na gusto iwasan pumunta because syempre,
may babayaran, yun ang Oo. impression po natin, no? Kasi mahal, no? So, pero pagka po may biglaan lumaki sa leeg niyo, all of a sudden may lumaki, that's a cause for alarm po kasi maaari kasi cancerous yun, no? So, kailangan po magpasuri kayo kaagad. Like for example, biglang may lumaki, it could either be infectious, may infection, no, dun sa leeg din niyo, or minsan, kapag masama, maaaring signs po ito ng cancer. Especially kung meron po mga ibang signs like pamamaos, no? Because yung ating nerve, no, na nagpapagala ng ating vocal cords, nandun po sa ilalim ng thyroid gland, no? So kapag kasi cancerous yung lesion, minsan na-invade niyo, naapektuhan, minsan natatransect pa nga at napuputol. At pagsilip natin sa lalamunan, di na masyadong magalaw yung kanilang vocal cords, maaaring signs po yun of a cancerous lesion. Doc, di ba totoo rin na may malaking silent population po? Kasi nga, it's usually asymptomatic pag nagkakaroon ka ng thyroid issues. So ano po yung early detection na pwede namin pong magawa? Halimbawa po ba, do you recommend po na kada taon, ipacheck po namin ang aming mga lalamunan? Or kapag may naramdaman na lang po kami, para hindi na kami matakot? Tama po ba yung ganon? Yeah, well, Ms. Ricky, so the thing is, kapag meron kayo ng pamamaos, pasilip kayo kaagad. No? Sa inyo ng doktor, no? Kasi this can be due to other causes. Minsan, simple sinisipon tayo, di ba? Namamagay yung lalamunan, eventually, namamaos, no? But of course, ang iniiwasan nga natin, magkaroon ng cancerous lesions. But the thing is, hindi po lahat ng taong may thyroid problem nagkakaroon ng goiter, no? Hindi siya nagmamanifest as that. So kapag minsan may hyperthyroidism, masyado kayo pawisin, na ngangayayat kayo, bigla, masyado kayo agit, no? Agit? Oo, maaari kasi may problem kasi with the thyroid hormones, baka masyado nag-overproduce. On the other hand, kapag kasi medyo nananaba kayo, medyo tinatamad kayo day to day, no? Medyo nagdadry yung skin, maaari rin. May kinalaman yun, baka hypothyroid naman kayo, no? So maaari magpatingin kayo sa inyong pinakamalapit na doktor or endocrinologist or ENT specialist, no? Para po masuri, makunan kayo ng dugo, and kung maaari, ma-check po yung inyong thyroid gland. Okay. So Doc, sabi mo kanina, no, kadalasan nagkakagoiter nga dahil nga sa kakulangan ng iodine, no? Yung ang iodine, alam ko nakukuha natin yan sa asin. Kasi pag bumibili ako ng asin sa supermarket, iodized salt, mga ganon. So is this a way, kumbaga, kailangan ba natin, paano natin masisiguro na tama rin yung intake natin ng iodine para po tayo iwas goiter? Is there a way? Yeah, so historically po kasi during the 1970s siguro, before we made the campaign on iodine, no? Mas marami talaga nagkakaroon ng goiter doon sa mga mountainous regions, malayo sa dagat, no? Mas konti kasi yung iodine. So kapag gumagamit, kaya po nagka-campaign tayo with iodized salt, mas konti na po ngayon, no? So around 2 to 3% na lang siguro ng general population nagkakaroon ng goiter due to iodine deficiency, no? So the thing is, para maiwasan natin yung nutritional deficiency that may cause goiter in the end, kailangan po well-balanced yung ating diet. Kailangan tama po yung iodine intake. So kailangan, syempre, kaya minsan seafood maganda, no? Na kinakain natin, eggs, gatas, especially, di ba, may mga enhanced na po with iodine ngayon. Even po yung ating mga seasoning, di ba, minsan nakikita natin with iodine, no? So, with a well-balanced diet, especially rich in iodine, can also prevent po yung pagkakaroon ng goiter due to iodine deficiency. No? Okay. So ano talaga tayo, no? Balanced diet is always the key. And then if you feel anything that's bothersome already, unusual, magpatingin ka agad sa doktor. Kasi ang pangit talaga, no, yung mga may malalaking ganon, di ba? Tapos yung boses mo, naapektuhan ba ho yun? Paglunok, Doc? I'm just curious lang. Well, not all the time, no? Kahit kasi minsan noong araw, especially I used to train in a government hospital. Nakita po kami mga goiter na malalaki talaga, no? Pero kasi kahit malalaki sila, basta benign yung pathology, hindi masyado naapektuhan yung boses, no? Ngayon, kahit maliit kasi na lesion, no? Dito, tapos biglang namamaos, tapos na biopsy namin, nakikita namin, most of the time, it's cancerous. No? So kapag namaos kayo, naapektuhan yung boses, at meron kayong bukol, kahit maliit, no? Patingin kayo agad sa doktor. Because the thing is, kahit cancerous ito,
most of the time, nagagawa naman tayo ng paraan para hindi po ito kumalat. Pag lumunok no? po, pag kumakain sila, nahihirapan rin ho ba sila? Pag may Yes. Hirap. Regardless Opo, small meron or big. siya. Oo. Yeah, meron rin po kasi talagang syempre, nararamdaman natin sa ating balat, mga nerves dito kapag lumulunok tayo. Syempre, nade-detect natin, may parang mali, no, sa paglulunok natin, no? Pero of course, hindi naman yun all the time because kapag may abnormality sa paglulunok dahil sa goiter na po, Oo, no? ito, It's Doc, just one of the causes. I-share ko lang sa probinsya po may nakita akong isa matanda. Yung parang goiter niya kasi laki na ng ulo niya. No Oh, kidding, laki, no kidding. Oo. Kaya lang ang sabi niya ayaw niya patanggal kasi baka daw doon pa siya yung pa ikamatay niya. Oh. So Life-threatening ba magpatanggal ng goiter? Surgery ba yun? Opo. So talagang yung nakikita mo yung discomfort niya. Imagine kasi laki ng ulo mo ha, Yeah. yung goiter. Paano ka hihiga nun, no? Oo. So ano po mapapayo nyo sa mga, halimbawa, ganong mag-isip, yung takot magpa-opera? Oo. Or is it okay nga, sabi nga nila, di ba, wag pag daw more na ginalaw mo ang isang bagay, parang magre-react pa daw. Ano po ang inyong pananaw dito? Okay, so number one, kapag meron po talaga tayong goiter, kahit malalaki, kaya naman po natin tanggalin yun safely, no? Wala naman pong doktor ang magsasabi sa inyo na 100% guaranteed safe kayo. But of course, we will do the best that we can to guarantee your safety. Kasi number one, kapag medyo, matanda kayo, you will undergo clearances sa ating cardiologist, patiyak natin healthy kayo enough to undergo the surgery. Ngayon, kapag healthy kayo enough, na-clear kayo, we can safely remove that most of the time without even injuring the nerve that affects your vocal cords. No? Kasama po ba ito sa No. PhilHealth, Doc? Yes. Kasama yan. Kasama po tayo sa PhilHealth, no? So one of the objectives kasi of PhilHealth is to provide universal health care, no? Which we hope na lahat talaga, no? Even through lahat ng surgeries talaga, mabigyan Covered. natin ng lunas, no? Yeah. Na ma-cover yan. Ngayon kasi sa mga government hospitals natin, meron na po tayo ng zero balance billing, no? Yeah. So wala na kayong babayaran. Papasok kayo sa hospital, lalabas kayo, wala kayong binabayaran. But that goes for government hospitals Tsaka for basic these days. and ward accommodations lamang. So, Doc, pag Opo. ikaw nagpatanggal ng goiter, may hiwa. Siyempre, Yes. no? Meron yung mahalata. Okay, di Opo. bale. Mag-foundation na lang o mag-turtleneck na lang Ay, araw-araw. Pero when it comes to that, Miss Pat P, most of the time, ang sinusunod, like for me, when I do surgeries for goiter, no, thyroidectomy, kita niyo mga linya niyo sa leeg. Oo. Sinusundan na lang po namin yun. Aba, parang C-section May na rin, nakita na akong Bikini ganyan. line na rin Oo. ang ginagamit, Gagayahin yung linya. Galing talaga. Eh, Doc, Exactly. paano pag wala kang necklines? Parang wala kang neckline? Wow! Ikaw na! May less- Joke lang. Ngayon po, Hindi tayo these magkakaroon ng days- ganyang surgery dahil we have to eat healthy at iodine intake. Yeah. Pero may options naman these days, no? Especially kung hindi pa masyado malaki. May mga less invasive procedures. Yeah. Like minsan, ina-ablate na lang with radio frequencies or even alcohol. no? Hindi yata po Minsan, gamot, di immediate. ba? Pag maaga pa, naaagapan ng gamot. Yes, maari rin po. No? Like for example, may mga tao kasi with hyperthyroidism, hypothyroidism, bibigyan natin ng gamot. Kapag nakokorek yung thyroid hormones, lumiliit rin yung goiter. Okay, maraming salamat po, Doc Paco. Always a pleasure having you. Very informative, very educational po talaga. Ayan po, magpatingin kayo dahil ang hirap talaga magka-gosyo. Mag-goyo kayo. Gosyo. Bosyo pala. Boss. Thank you very much po, Doc Paco. Oras! Alas 9:54 na po ng umaga. At Ricky. ngayong araw po, isinilang si Julian Felipe, ang composer ng ating pambansang awit. Saan ba siya nagmula at ano ang kanyang iba pang kontribusyon sa musika ng ating bansa? Panoorin natin dito sa ASPN Araw sa Pilipinas noon. Ang mamatay ng dahil sa'yo. Isang linya, isang panata, at isang buong bansa na handang ipaglaban ang kalayaan. Ganyan kalakas ang mensahe ng lupang hinirang. Hindi lang inaawit, kundi isinasabuhay. Ang may likha ng himig na yan, isang kompositor na si Julian Felipe. Way back Wednesday muna tayo. Ngayong araw, January 28, pero taong 1861. Isinilang ang revolusyonaryong si Julian Felipe sa Cavite. Siya ang bunsong anak sa 12 magkakapatid ni Justo Felipe at Victoria Reyes. Sinasabing namana niya ang talento sa musika mula sa kanyang ama na isa ring
musikero. Nag-aral siya sa public schools sa Cavite at Binondo. At bata pa lang, nakitaan na siya ng husay sa musika. Hinubog ang talento niya sa musika sa gabay ni Professor Leandro Cosca. Nang pumanaw si Cosca, tuloy ang training niya sa ilalim naman ng isang paring recollect na si Pedro Catalan na nagturo sa kanya ng piano. Hindi nagtagal, si Felipe ang naging organista ng simbahang Katoliko na San Pedro Parish Church sa Cavite, habang nagtuturo rin ng musika sa La Sagrada Familia, isang eksklusibong paaralan para sa mga kababaihan. Nang sumiklab ang revolusyon, sumama si Julian Felipe sa kapwa niya Caviteño sa laban kontra sa mga Espanyol. Naaresto siya at nakulong sa Fort San Felipe. Pero hindi doon natapos ang kwento. Pagkalaya niya, bumalik siya sa hanay ni General Emilio Aguinaldo. Sa halip na armas, musika ang kanyang sandata. Lumikha siya ng mga makabayang himig na nagpaalab sa diwa ng mga Pilipinong patuloy na lumalaban para sa kalayaan. Nagsimula ang pambansang awit bilang instrumental lamang noong 1898 na likha ni Julian Felipe. Tinawag itong Marcha Nacional Filipina at unang tinugtog sa Deklarasyon ng Kalayaan noong June 12, 1898 sa Kawit, Cavite. Nilapatan ang himig ng awitin sa pangungunan ni Jose Palma sa pamamagitan ng kanyang tula na pinamagatang Filipinas. At noong September 5, 1938, ang himig at titik ay tuluyang kinilala bilang lupang hinirang na ngayon ay itinuturing nating pambansang awit. Pumanaw si Julian Felipe noong October 2, 1944 sa gitna ng ikalawang digmaang pandaigdig. Pero hindi kailanman malilimutan ang kanyang malaking ambag sa kasaysayan ng Pilipinas. Ayan po, ang kwento po ni Julian Felipe. Alam mo, ang ganda-ganda talaga ng ating pambansang awit, Diba, di ba? It took so many names, Lupang Hinirang, Bayang Magiliw, pambansang awit. Pero at the end of the day, minsan when I'm feeling so emotional, pag kinakanta ko yan, feel ko talaga yan. Tapos nakaganon pa yung kamay mo sa yung puso. So Di ba talagang may respeto. May athlete nga sa isang SEA Games event. Oo. Umiyak siya talaga nung Oo, tinugtog yung oo. Lupang Hinirang. Dapat talaga nationalistic and patriotic ka talaga. At ang oras, alas 9:59. Alamin po natin ang damdamin ng ating mga kababayan sa ating question of the day. Sa banta po ng China sa West Philippine Sea, alin po ang mas dapat unahin? Kapayapaan at seguridad o malalaking investment nito sa Pilipinas? ESPN pa rin, ang sambayanan. Pinusuan natin. Panoorin po natin ito. Mabuti na hayaan po muna natin sila kasi if we're going to focus on the security, we're not actually fully prepared if we're going to do those things, especially if China is going to attack us anytime soon. It's just that even though we're going to prepare an army and security, it's much better to think on the government itself, which is the main core of our country. Kung papasok man sila po dito sa Philippines, pwede naman po na magtayo sila dito, pero hindi naman po dapat nilang pwedeng kunin yung mga product or mga dapat inaano ng government dito sa Pilipinas. Kasi plano to ng government, dapat may plano din po sila sa kanila. Inuuna natin yung seguridad ng Pilipinas at nang huwag pong manghimasok ang bansang China rito sa atin. Alam naman po natin na number one trade partner po natin yung China, pero naniniwala po ako na dapat may paglaban po natin yung soberanya po natin bilang Pilipino. Kasi pag binigay po natin ng usap po sa kanila na hindi po tayo lumalaban yung mga isla po sa West Philippine Sea, parang binibigay na rin po natin pagka-Pilipino po natin. Kaya naniniwala po ako na dapat po, hanggat kaya po natin, paglaban po natin yung atin. Ayan, okay. At dito sa ESPN, mahalaga po ang inyong palagay kaya sa bawat isyong napapanahon, parte kayo ng diskusyon. At umaasa kaming bukod po sa impormasyon ay may nakuha rin kayong inspirasyon sa ating talakayan ngayong umaga. Dahil minsan dapat sapat na ito para magbigay ng lakas at pag-asa sa atin. Tumutok na ulit bukas dito sa... Ano sa palagay niyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation.